Game. Start na? Teka. Yan! Dalawa na. O, meron na ako. Dalawa. Thank you. Lalapag ko muna to dyan. Pagka pumurol na tong isa, pwede na to. Talagang kabakas ko. Mahal na mahal talaga ako nitong kabakas ko eh. Ito yung sa akin kanina, no? Ito yung sa akin. Okay, good shit. Okay, ikaw muna ang tagabasa ko. Pakilala ka muna dito. May pumunta sa akin, engineer. Uy! Huwag Mabisa. Pakilala mo na rito sa camera. Huwag na! Dali na. Okay lang yan. Hindi na, okay na yan. Ito yung sa akin kanina. Yo, tayo. Gusto ko sa'yo. Baka ma-discover kayo, no? Okay, ikaw muna ang tagabasa. Baka mag-selos yung asawa mo. Na-discover yung misis niya. Pakilala mo na rito sa camera. Okay, basa. Sige, Inina mo lang yan para di ka ma-distract. Share natin, share. Yan, inaan mo lang muna yan para di ka ma-distract. Sige, sige. O, tapos babasahin mo lang yung mga comments dyan. Lapang ko. Okay, go. Lalakasan mo yung ilaw para ano, para hindi ka mahirapan. Wala pang nagko-comment. Shout, pagka wala ka mabasang questions, puro shoutout muna. Tapos kapag ka may nag-send ng star, o di pasalamatan, di ba? Pagdating ng 15, ng 25, kadalasan nire-release na yan. O di, may pera ngayon yung mga tropa natin. Bukod sa hanap buhay nila, may pera pa sila. Okay, go. Ano ba meron? Wala pang nagko-comment eh. Wala na ba Wala? viewers Bakit? natin? Meron dito. Isabela, oh. Hello, kamusta kayo? Meron yan. Baka wala pa lang sa'yo. Ayan, Patingin. ayan. Okay na? Shout out Ayan. po kay Armando Ramos. Armando, Shout out kamusta daw ka? Armando Ramos. Pakilala ka muna, engineer. Dali, nandito yung camera. Pambira ka talaga. Good morning. Hello, Oh, ayan. engineer. Binisita ako rito. Maraming salamat. Hello, kamusta kayo? Ayan, shout out daw po kay Armando Ramos. Hello sir, shout out from Santiago City, Isabela. Yan, Good Santiago, morning, kamusta kayo dyan? Idol. Hangang-hanga talaga ako sa'yo. Iba ka talaga. Sabi ni Jason Patrivo. Sabi ni Voj. Shout out, Idol. Watching from South Korea. Paputa kaya, international tayo. Ito mo, diba, South Morning, Korea. Idol. From Lipa, Batangas. Garcia, Villion Real. Okay. Anyari? Bagal sa akin eh. Wala signal sa'yo? Sa'yo ba wala signal? O baka sa akin? Tignan mo, baka Hindi. nakasulat doon too slow. Hindi, hawakan ka na lang to. Hindi, gaganon-ganon yan. Ah, Lilikot yan. dito na lang ako Naka-engineer talaga eh. Iba talaga kapag ka-engineer eh. O, diba? Oo. Mamaya masakit na likod mo Yan. niyan. Tumupat pa sa initan. Gusto Engineer, tayo. mangingitim ka. Usog ka dito. Okay. Huwag mo Usog ka, engineer. engineer. Engineer, baka maniwala sila. Eh, Galing normal tayo. yun. Kakabit sa pangalan talaga yan. Ayan. Uy, galaw-galaw. Ayan. Bumabagal ba dyan? Hindi naman. Di naman po. So sa internet mo lang talaga. Opo. Ano ba carrier mo? Carrier? Ano tawag ito? Globe. Uy, thank you. The best ka talaga. Ito sinasabi ko sa inyo. Ito mo. Pag bumibili sila tubig, binibilan lahat. Gloves ka rin, Idol. Sabi ni Ayaw Kog. Anong pagkakitaan ng magandang isabay sa trabaho? Magandang usapan. Sabi ni Samaniego Jam. Diyan makakapag-advise ako. Hindi isasabay. Pagkatapos ng trabaho. Meron ako nakita. Ay, thank you, kuya. O, tamo, abi ko sa inyo eh. Lahat dito binibigyan eh. Meron din ako. Pag may isang bumili ng tubig, lahat binibigyan. Lahat binibilhan. Doon ako namamanga rito eh. Yung hindi naman kalakihan yung kita nila, pero naalala nilang maalala yung kasama nila sa trabaho. Yun, tungkol dun sa negosyo, pagkakakitaan, pagkatapos ng trabaho. Pagkatapos, hindi pwedeng isabay. Kasi magagalit ang boss mo. Pero pagkatapos ng trabaho, pwede kang TikTok live. Affiliate marketing yun. So, merong mga negosyo, upload nila yung mga produkto nila sa TikTok. Tapos ikaw naman na may sarili kang account ng TikTok, wala kang negosyo,
pwede mong ibenta yung mga produktong binibenta nila. Tapos kada mabebenta, may komisyon ka. Yun, pwede yun. Pero kailangan mo 1,000 followers doon. Minimum 1,000 followers bago ka makapag-affiliate marketing. Pero bukod po sa internet, ano pa kaya yung iba na pwede nating inigo? Pagkatapos mong magtrabaho, tignan mo sa lugar ninyo. Kung offline pinag-uusapan natin na hanap buhay, tignan mo sa lugar ninyo, pagkatapos mo maghanap buhay, kung ano pwede, kung ano yung mga palagay mong mga papatok sa lugar ninyo. Depende kasi sa lugar yan eh. Hindi yan something na parang one size fits all. Kasi kung ba, mag-a-advise ako sa'yo, hindi pang internet pang local. Kung within Metro Manila ka, iba yun sa mga sistema kapag nasa probinsya ka. So kapag nag-advise ako sa'yo ng isang bagay, tapos pang Metro Manila lang, hindi applicable sa probinsya yun. So, Pero pag nag-advise naman ako sa'yo ng pang-probinsya, baka hindi applicable naman sa Metro Manila, sasabihin ko sa'yo, sige, magtanim ka ng kamote. Pagkatapos ng trabaho, magtanim ka ng kamote. Para pag-anihan na, may bibenta ka. Nasa Metro Manila ka nga, tapos katas area ka, saan ka magtatanim ng kamote? Sa mukha mo. bali ang una, talaga, alam mo muna kung ano yung pwede doon sa lugar nila. Tignan mo muna kung ano yung lalapat. Lalapat muna. Kasi, alam mo, mahirap mag-advise niyan kapag ka-offline eh. Pag online, madali eh. Pag online kasi, kahit saan pwede. Kahit kailan pwede. Ang kailangan mo lang, internet lang na maayos. Tsaka konting taba ng utak, tapos research, diba? Okay. Questions, go. Joshua, dami learn, Lods. Shout out from Batangas City, trip lang. Yeah, kamusta kayo dyan sa Batangas? Good morning, Canyon Joanne. Oy, may nag-send ng star. Wait. Pasalamat ka. 10 stars kay Jeda Hernandez. Salamat, Thank you Jenna. po. Thank you. Hi, sir. Watching from Laguna. Keep it up. Sabi ni Nancy. Kamusta kayo dyan sa Laguna? Idol. Sabi ni J.R. Mendoza. Good morning, Idol, from Hinobaan, Negros Occidental. Doon tayo sa mga questions ninyo. Shout out from Hong Kong. Kasi nakayuko si engineer eh. Baka sumakit ang likod, binigyan pa naman ako sa lompas nito. Baka siya gumamit to sa lompas na binigay eh. Tanong kaya, tanong. Doon tayo sa mga tanong nyo. Kasi yung mga tanong, isang tanong kadalasan, 3 to 5 minutes kahaba ang sagutan. No? Hindi basa ng basa si engineer. Nakayuko siya kapag ka nagbabasa eh. Okay. Goods lang yan. Walang tanong eh, puro shout out eh. Tayo sa mga tanong ninyo, Shout tanong muna. out. Good morning, shout out. Teka, usog natin to dito. Para hindi ka Bakit? nakatutok sa iritan. Yan, closer. Yan. Come closer. O, sige, go. Yan. Questions, go. Shout out eh, oh. Ayos yung mga shoutout, okay yan. Pero mas Shout maigi yung mga out questions. Ruth Zaulda Salcedo. 4 days? 4 days na ba? Third? Pang-apat na araw ngayon, technically. Pang-apat na araw. Kuya, kasi yung unang araw, technically gabi yun eh. Oo nga, gabi. So, di diba? gabi, tapos kinabukasan ako nagsimula magtrabaho. Gabi ako dumating dito, tapos Bali, piso lang third dala day ko. mo dito sa trabaho. Third day ko dito sa trabaho. Idol ka talaga. Sabi ni Mart Hell. Shout out po watching from here, Hong Kong. Nakaka-inspired po sa mga katulad naming OFW. Sabi. OFW, ingatan nyo sarili nyo. Napakaraming lintang gustong manghingi ng pera sa inyo. Baka nang mas pang-paunlarin ang sarili, isa po akong seaman, Mark Justin Riva. Pagka seaman ka, may oras ka pagkatapos ng trabaho para mag-research ng kung ano-ano sa internet eh. Pagkatapos ng trabaho, although bugbugan talaga trabaho dyan, paguran talaga trabaho dyan. Pero pagkatapos ng trabaho mo, dun sa oras na nagpapahinga ka na, may oras ka para mag-research ng kung ano-ano. Tignan mo, may oras ka nga para manood sa akin eh, diba? Oo nga. So, may oras ka, gamitin mo yung oras ngayon para makapag-research ka ng mga bagay-bagay na palagay mo pagkakakitaan mo. O, parang makakapag-improve mentally din, makakapag-improve ng I will say level of intellect mo, level of maturity mo pagdating sa buhay. Importante kasi yung level of maturity, hindi puro pera. Yung pera, madali lang kumita ng pera. Tangina, napakadali lang kumita ng pera. Magbabad ka lang sa arawan na katulad ng ginagawa ko rito. Tignan mo, may 600 ka na isang araw, diba? Napakadaling kumita ng pera. Hindi yung pera mahirap, mahirap sa buhay eh. Ang mahirap yung mindset. Yun ang pinakamahirap na parte, yung mindset. Na kailangan, parang cellphone.
Operating system ng cellphone, upgrade ka na upgrade, upgrade ka na upgrade, upgrade ka na upgrade. Pag hindi ka nag-upgrade, tignan mo, babagal buhay mo. Ganon din yung cellphone eh. Pag hindi ka nag-upgrade ng OS, babagal yung cellphone. Si EA Mojico, suki o yun. Ay, brother. nagpadala sa akin yan si EA Mojica. EA, maraming salamat. Didistribute ko rito yung pinadala mo sa akin. Nagpadala siya 3,000 pesos. Oh, so paghahati-hatian nila yun, bibigay ko sa kanila. Tapos Idol, mamaya gagawa ko madaming pasalamat. batugan dyan. Sana mapanood ka nila ngayon. Ano? Madaming batugan. Sana Dami talagang mapanood ka batugan. nila ngayon. Kaya ako nga ginagawa to eh, di ba? Para makita ninyo kung paano umusad sa buhay. Kasi alam mo, hindi naman kasi sa pagiging batugan eh. May iba sa kanila, gusto nilang trumabaho. Ang problema, walang direksyon. When I say walang direksyon, hindi nila alam kung saan magsisimula. Minsan, kailangan mo lang magsimula. Ganun kasimple, kailangan mo lang magsimula. Kung wala kang direksyon, naliligaw ka sa buhay, may life crisis ka, o existential crisis ka, wala kang direksyon sa buhay, magsimula ka lang ng kahit ano sa umpisa, kahit ano lang muna. And then everything will fall into place as days go by. So yun ang sagot ko ron. Sabi ni Randel Dolar, Boss, pwede ba dalawa ang trabaho? Monday to Friday lang kasi yung work ko. Balak ko sanang maghanap ng trabaho every weekend. Pwede naman, pero legally bawal yun. Ang tawag doon moonlighting. Pero, syempre, huwag mo na lang papaalam dun sa unang trabaho mo na may pangalawang trabaho ka kapag weekend. Pero you make sure din na ayusin mo rin yung trabaho mo. Kasi, alam mo, ang mahirap kasi dyan, baka mamaya yung attention span mo maikli. And when I say attention span maikli, yung bang tipong may trabaho ka, Lunes hanggang Biyernes, tapos okay yung trabaho mo na Lunes hanggang Biyernes. Kumikita ka, maayos din pati yung quality of work mo. Tapos nagdagdag ka ng extra trabaho, Sabado, tapos Linggo nagdagdag ka extra trabaho. Ngayon, ang nangyayari, imbis tuloy makapokus ka ron sa isa, nahahati attention mo dun sa dalawa, tapos parehas ngayon yun, pinagagalitan ka ng boss mo dun sa dalawang trabaho. Ihi, oh. Ihe. Ihi ba? Parang mantika. May mga kidney stones. Dahil minsan Idol, kasi may mga maganda ihi rito kitaan eh. sa work ko. Kaya Mantika pala. papabayaan natin health ko. Nag-try ako mag-business pero dalawang lugi na. Ano kayang magandang diskarte ang gagawin? Ganito, tungkol sa business wag muna kayong dumiretso ng business. Lalo na kung wala ka namang malay sa ginagawa mo sa pagnenegosyo, wag. Ang pinakamabilis at ang pinakamagandang transition pagdating sa business, yung hobby mo. Kung ano yung hobby mo? Kung ang hobby mo magtindahan, di magtindahan ka. Wala kang ginagawa, nasa bahay ka lang, magtinda-tinda ka ng mga kung ano-ano. O ang hobby mo, magluto, mahilig ka magluto. Magluto ka, tapos ibenta mo yung niluluto mo, tapos yun na rin yung gawin yung tanghalian at saka hapunan. Mahilig ka magluto ng merienda, magluto ka ng merienda, tapos ibenta mo, tapos yun na rin yung merienda ninyo sa pamilya. Diba? Ang pinakamagandang transition sa negosyo, huwag mong tawaging negosyo. Simulan mo muna sa hobby, tapos gawin mong hanap buhay. Hindi ka mamamali pag tinawag mong hanap buhay yung May negosyo. formula ba ang pagbe-business? Alam mo, specifically, wala. Merong best practices. Merong theories. Yun yung tinuturo nila sa eskwelahan. Pero yung parang one size fits all, walang ganun. Walang ganun. Iba-iba One size pa rin fits all. talaga. Wala. Malaking bagay pag nakatapos ka ng business administration, business management, 'di ba? Tapos nakapag-masterals ka pa. Malaking bagay 'yon. Alam mo yung mas malaki yung chance mo na mag-succeed. Pero wala pa ring guarantee 'yun. Paano ko nasabing walang guarantee? Kasi tignan mo, kahit naman gaano kalaki yung negosyo, tinatamaan pa rin ng kung ano-anong kaletsyan eh. 'Di ba? Tingnan mo, parang katulad nung yung regular kong hinahalimbawa, yung 'di ba meron Toy Kingdom dito sa Mega Mall at saka sa iba pang SM. Sa Amerika, alam mo, palagay ko sa Amerika kinuha yung konsepto nun. Merong Toys R Us sa Amerika. Yung Toys R Us, sobrang laki na nun. Bilyonaryo na yung kumpanya na yun eh. Pero tignan mo, nag-fold pa rin. Nagtira pa rin. Ang Nokia, wag naman sabihin sa akin hindi sila kumukuha ng mga MBA. Diba? Nokia. O tignan mo, sales nila ngayon, bagsak. Wala. Number 1 sila dati sa buong mundo. Ang Kodak, ganun din. Tignan mo, bumagsak din. Kasi hindi naman guarantee na kapag nakatapos ka ng MBA, magsasucceed yung negosyo habang buhay. Hindi ganun. Siyempre, nag-iiba pa rin yung trenches ng merkado. Ngayon, ang trenches may bundok. Pag nakaakyat ka, successful yung negosyo mo. Tapos susunod na panahon naman, ang trenches naman, pailalim naman. Dapat makapunta ka sa ilalim para mag-succeed yung negosyo mo. Diba? Hindi mo alam kung ano trenches eh. Tapos yung trenches, gumagalaw yan every now and then. Ang tawag nila doon, market psychology. Nag-iiba-iba ang market psychology. Pero masyado ng technical eh. Pag-usapan ngayon natin yung mga ibang mga tanong nila. Sige.
Boss, Tangin na. maganda. Yung Kaya tinatanong tungkol sa negosyo, basurero lang to, boy. Boss, maganda kaya magtayo ng sports tailoring kahit marami ng kakompetensya. Hindi ko masasagot yan kasi nakadepende sa lugar yan. Multiple factors di ba? Nakadepende sa lugar, nakadepende sa gaano ka kagaling, nakadepende sa marketing mo, nakadepende rin sa gaano ka kasipag, gaano karaming oras na quality yung nilalagay mo sa negosyo, o yung quality ba na yun lapat sa merkado o quality lang para sa'yo. Di ba? Too much factors to consider. So hindi ko masasagot yan ng diretsong oo o hindi. Ang masasabi ko dyan, simple, ikaw mismo yung do your own research. Gawin mo yung sarili mong research. Makakapag-share ako sa inyo ng mga maraming bagay na best practices, pero generally, specifically, sa location nyo mismo, pagka civic ang pinag-uusapan natin, kailangan kabisado mo yung merkado sa mismong lugar ninyo. Yun ang sagot ko ron. Yeah, next question. Pagdating sa mga best practices, ano ba ang mga best practices dapat? Walang simple konsepto best practices. Ito yung mga magtanong ka dun sa mga market experts na. Yung mga nandun sa ganung industriya. Even better nga kung kaya mo magtrabaho sa kanila Gusto mong pasukin sa negosyo, mag-empleyado ka muna sa kanila. So pwede mong gawing aral yung pumasok ka na muna doon, no? Yun na yung experience, tama. Pasok ka muna ron. Kung hindi naman uubra, magtanong ka na dun sa mga may-ari mismo. Tropahin mo yung mga may-ari. O di na ngayon, may sarili ka ng insights. Pero you have to do your own research. Sabi Jocelyn Cabansa, best practice. Ito, best practice. Speaker. Best practice, pagdating sa pagnenegosyo, wala makakatalo dito. Ito, best practice pagdating sa pagnenegosyo. Dapat ang mindset mo, tao-tao. Hindi merkado in general. Loy. Hindi. Tao-tao. As in one-on-one interaction. Hindi empleyado lang. Okay. Pati kliyente mo one-on-one ng interaction. Pati customer mo one-on-one. Pati supplier mo one-on-one. Pati empleyado mo one-on-one. Dapat lahat yan kilala ka personal. Kilala mo rin sila personal. Ito mo, di ba? Yung kaninang dumating si Beche Guevara, yung nagdala kanina. Kilala ko siya personal. Kilala ko rin pati bashers ko Ganun ako kasipag. Kilala ko pati bashers ko. So parang hindi mo lang siya inaaral, no? Parang hindi sapat yung One-on-one, aaralin mo. One-on-one. Ang dahilan kung bakit paborito ako ng Pilipinas, kasi yung kakupalan ko one-on-one din. Punta ka rin dito, idol. I-assure you marami kang matuturuan. I assure you marami kang matuturuan. Sabi ni Grace Yagyagan. San ba yan? Good morning, guro. Sabi ni Stoic Akaba Gabriel. Pero mo tinatawag na guro, basurero lang naman ako. Oy, yun nga po pala yung tanong. Sabi, sino ba yan? Sabi ganon. Sino ka daw ba? Wala, ordinaryong basurero. Sabi, may napatunayan na ba yan? Yung mga tanong Napatunayan na ba? Well, kumita ako sa 2 araw. Paano? As basurero? Ganyan, as basurero. Pero Oo. si Chichester, Hindi ako masyado nagdi-disclose. Bakit? Kasi Sun Tzu, Art of War, never disclose who you truly are. pero di ba meron ka ng yung sino ba yung B2G? Kasi alam mo ang problema ron, kapag nag-disclose ka kung sino ka, matatansya ka na ngayon ng mga tao. Tapos, pag natatansya ka na ng mga tao, general rule, too much familiarity breeds contempt. Pag tansyado ka, mawawala respeto sa'yo. Kailangan mo yung element of surprise. Always kailangan mo yung element of surprise. Kailangan mo rin yung element of being mysterious. Kasi pag hindi ka tinitignan ng mga tao as something na, alam mo yun, worth researching, sa mas madalas na pagkakataon, ang mga tao, kupal Pag kilala ka nila, kukupaling ka nila. Tingnan mo, sa loob lang ng bahay. Tingnan mo, type yes, kung kayo mismo sa loob ng bahay, nagkakakupalang kayo. Oo nga. Kasi magkakakilala na kayo ng sobra-sobra. Walang propetang kinalugdan sa kanyang sariling lupain. Mismong si Kristo nga diba? Nakita nyo nangyari. Walang propetang kinalugdan sa kanyang sariling lupain. Okay, next question. Sabi ni Ana Batong Bakal, Pilipinas, sabayan ninyo ang kasipagan at pag-iipon ni Idol. Walang yayaman ng hindi pinagtatrabahuhan. Sa bagay, kahit mga owners, nagtatrabaho pa rin, no? Ay, pag hindi ka trumabaho, puta, walang ibang magmamalasakit sa negosyo mo kundi ikaw. Ikaw lang nakakaalam kung gaano kahirap kunin yung pampuhunan dyan. Good morning, Master, sabi ni Bose Pres. Caroline Tanedo, shout out po, Idol. Ang galing nyong
payo. Lagi ko kayong pinapanood. Punta Tamo, sa no? Nanonood ka sa isang basurero tapos humihingi ka ng payo sa isang basurero. Okay. Kasi nawala. Magandang umaga, Boss Chichester. Pa-shoutout po watching from Taguig. Ingat po kayo. Gusto na yan. Uy, nawawala. Sorry. Good morning, Lodi. I'm Jen from Rojas Cafe. Salamat sa encouragement. Patuloy lang sa mission. Ala ko patuloy lang sa bisyo. 4 na araw na akong di nakakapag tobacco. Ni Yossi, wala. 4 na araw na. Pag wala ka kasing pera, takin na, hindi ka pwede magbisyo eh. Unahin mo muna yung pampagamot mo bago yung pampasakit. Yun ang practical. Diba? Sabi ko sa'yo, dyan na lang sa cellphone, may rapang ka eh. Delay eh. Okay, go. Tusok ka rito, mainitan ka masyado. Okay lang tayo mainitan. Lupit ng wisdom ni Sir Chichester, sabi ni Francis. Pa-shoutout po from Butuan City. Sabi Ay, ni Torita. Butuan! Ay, burrito pala sa... Ang lugar na maraming Basta yun. buto-buto. Marami ka ng experience kaya saludo ako, sabi nung isa. Bilis ah. Okay. Doon tayo sa mga tanong ninyo mga kababayan. Good morning, Idol. Pagsilbihan natin yung mga tanong ninyo. Isa na. Wala pag inahawakan. Thoughts sa educational system ng Pinas. Okay naman. Ina-update nila educational system eh. Alam mo, masasama lang yung mga ugali ng mga taong binabanatan yung educational system eh. Okay lang sabihing outdated kasi lagi namang may bagong update eh. Eh kahit naman ikaw, 'di ba? Hindi ka rin updated sa mga issues minsan eh. Ganun lang yun. Ina-update nila, they're trying their best. Ginagawa naman nila ng paraan. Huwag nyo de-demonize yung educational system, masama yan. Kasi unang-una, educational system, we owe so much in the educational system dito sa Pilipinas. Pinaghirapan ng mga bayani natin para maitatag yung sarili nating educational system. Dahil minsang panahon, mga praile lang ang namamahala ng educational system sa Pilipinas. Ngayon, kapwa Pilipino na namamahala. So wag mo ngayon sasabihin na hindi kailangan educational system, sabihin mo outdated yung educational system, okay lang yun, sabihin mo walang problema. Pero sasabihin mo hindi na kailangan yung educational system, na para bang ang dating para bang kasalanan ngayon ng DepEd at saka ng CHED kung bakit bobo ang mga Pilipino. Yung Pinapatalino nga nila eh. Ginagawa nga nila ng paraan eh. Sabi mo, di ba, outdated ang educational system. Sinabi ko talaga yun, outdated. Kasi lagi namang may bagong update eh. Pero gumagawa rin naman sila ng paraan para may update yun eh. Di ba? Ano po ba ang updated ngayon? Maraming bagong updates eh. Katulad sa social media in general. Ngayon may bagong update eh. May ang TESDA. Dati kasi social media influencer, 'di ba? Dati lang 'yan, best practice lang 'yan. Ngayon kasama na rin siya sa TESDA eh. Merong course ngayon sa TESDA para maging para maging social media content creator. Meron na. May course na sa TESDA ngayon. Ano ibig sabihin? Ina-update nila. Tanga ka lang talaga para isipin na dinidemonize. Ang mga vlogger or ang content creator, parang professional na rin sila. Oo. Trabaho na rin mismo yun. Okay. Skill na rin mismo yun. Tinuturo na ng TESDA eh. Ang balita ko nga, ang STI, kakagaling ko lang sa STI, meron din silang ganun eh. So ngayon, wag ngayon sasabihin na para bang ang dating, parang kasalanan pa ng CHED, ng TESDA at saka ng DepEd kung bakit bumobobo mga Pilipino. Hindi, tangina sila nga yung nag-primary na nagtuturo sa Pilipinas. Pero naniniwala ka na ang... Alam mo, diretsahan yung mga influencer na sinisiraan ang CHED, ang DepEd at saka ang TESDA, yung mga putang inang mga influencer na yan, ang gusto lang niyan, kumita ng pera. Kasi yung pang-tuition fee mo, gusto nilang kunin. Oo nga. Sabi nila, wag ka na daw yung pang-enroll mo, gawin mo na lang, pang-business mo na lang. Ano, pang-ina mong kagaguhan mo yan? Bago yung business, hindi naman... Wala namang assurance yun eh. Hindi lahat ng tao pang negosyo. Itong putang inang impaktong influencer na to na nagsasabi na yung pang-tuition mo, ipang-business mo na lang. Interesado kasi siya sa pera mo. Interesado siya sa pang-tuition fee mo. Bakit? Kasi lahat ng bata nag-aaral, supposed to be. Tapos lahat ng bata, ang mga magulang pinaghihirapan para magkaroon ng pang-tuition fee o kahit pambaon man lang sa eskwelahan. Ang gusto ng putang inang influencer na yun, kunin yung pang-tuition fee mo, bigay mo sa kanya. Gago eh. Commission, diba? no? Gago eh. Tama. Hindi, i-invest mo dun. Ganun ang dating, invest mo sa kanya. So in short, in other terms, bumili ka ng product niya. O tignan mo, yung gagong influencer na yon. Ngayon, tignan mo, sabi niya, yung pang tuition fee mo, ipang business mo na lang. Pero magtataka ka, nagtayo siya ng course. Kung hindi ba naman gago eh, diba?
Good morning, Idol. Pa-shoutout from Marikina, Max Mila. Ang ganda ng too much familiarity breeds contempt, sabi ni Aris Roy. Good morning, Idol, sabi ni JDCB Jomar. Galing ng pangalan, ah. Pa-shoutout, Idol, from Negros Island. Gandang umaga po, lagi po kayo sinusubaybayan. Shoutout naman po. I'm from, Max? Kaya kita mo. Hindi mo rin masasabi eh. Matuto ka rumespeto sa lahat ng tao eh, diba? Kasi tignan mo, imagine mo yung konsepto na ngayon, nagtatanong kayo, nanghihingi kayo ng advice sa isang basurero. Tapos, ang tagabasa ko ngayon, engineer. Taki na talaga. Buti po may isang ikaw na pumansin sa mga gaya namin. Hindi kasi nila nakikita yung hirap ng ganyang hanap buhay. Paano makikita? Karamihan sa mga nagsasalita dyan sa social media ang influencer, anak mayaman. Paano makikita hirap ng buhay? Puta, mga nakahiga sa pera yung mga yan, mula pa sa mga magulang nila eh. Diba? Eto mas malala, yung mga ibang influencer na galing sa wala, ang ipina-flash sa social media, puro pera. Nag-iiba tuloy ang pananaw ng mga tao, lalo na ng mga kabataan. Akala tuloy ng tao, pera pinaka-importante. Importante ang pera. Pero tangina, maraming bagay na mas importante kaysa sa pera. Meron pa yung isang issue yung sabi na education versus moral. Alam mo, hindi naman dapat magkontrahan yun eh. Kasi tignan mo, education versus moral. Saan mo makukuha yung moral kundi sa education? At paano mo maya-apply ng maayos yung education kung wala kang moral? Hindi nagkokontrahan yun. It goes hand in hand. Pero, yung iba, kasi meron yung sinasabi, ay, hindi yan tapos eh. Nagets mo, di ba? Ay, hindi yan tapos eh. Tapos yung iba naman, parang mabait, ganyan. Oy, ganyan-ganyan. Di naman graduate yan eh. Mabait lang, pero wala namang napatunayan. Bihira naman yan ang light ng ganun. Bihira naman yun in fairness. Diba? Kadalasan lang yun sa work environment. Kadalasan sa work environment yun. Maliban na lang, sobrang taas ang tingin mo sa sarili mo, di ba? Dahil nakatapos ka ng pinag-aralan, pakiramdam mo, nakatapa ka na, nasa ibabaw ka na ng kalabaw. Pag nakatapos naman ng pag-aaral, or yung mga super achiever, di ba iba naman ang tingin nila sa sarili nila? Nothing beats humility. Ang wakas ng kapalaluan ay kahihiyan. Nothing beats humility. Yung meron ang mga nagpapakababa ay itinataas at ang nagpapakataas ay ibinababa. Meron nagsabi mga matalinong mangmang. Oo. Marami yun, sobra. Dami yun. Yung sobrang lang, book smart. Book smart. Pero hindi practical yun eh. Sobrang book smart mo lang, hanggang doon ka lang. Pag-aralan mo lahat ng bagay ng buhay. Doon mo malalaman kung pag meron kang aral sa lahat ng bagay ng buhay, tignan mo, layo na mararating mo, hindi lang sa buhay na to, pati sa kabila. Shoutout, Idol. Tama yung ginagawa mo. Tamang paggamit ng pinaghihirapang pera para unti-unting makaipon patungo sa pangarap mo. Needs first before wants, sabi ni Randy Garcia Depa. Idol, anong magandang negosyo na papatok dito sa probinsya? Parang nasagot mo na to. Dexter Asistores. Hindi ko alam kung nasa ang probinsya ka. Hindi ko rin alam kung ano itsura ng demographics ng market nila. Ito ang tanong. Baka mahirapan ka dito Sabi ni Neris Reyes, bakit ang gwapo mo? Genetics yan. I don't pride myself on my looks. Hindi naman pinaghirapan yan eh. Kung pinanganak ang pangit, pangit ka. Pinanganak ang pogi, pogi ka. Pinanganak ang maganda, maganda ka. Pinanganak ang baliktad ang ilong mo, baliktad ang ilong mo. Wala magagawa dyan. Maliban na lang siguro pa plastic surgery ka. Ann M. Reyes, kailan po kaya kita makikita in person to give a gift personally? Bossing, sobrang appreciated kita. Punta ka rito sa Tondo. EA Mohi ka ulit. Malakas ang loob mo. Brother, ingat dyan. Work ka muna ako. Salamat brother, na-appreciate kita. Siya yung nag-send ng 3,000 kahapon. Sa pagising sa Pilipinas. Maraming salamat brother, na-appreciate talaga. 100 stars. Uy, salamat. 100 stars. Thank you. Salamat. Shout out, boss. Sabi ni Jinwi Damiray. Adonai Janj. Good morning po. Shout out from Sultan Kudarat po. Idol, ang sipag mo talaga. Sana maging inspirasyon ka pa ng marami pa. Shout out po, Idol, from Occidental Mindoro. God bless, Idol. Yun ang mismo ginagawa ko. Hindi puro turo. Alam mo, yung mga social media guru dyan, yung mga putang inang yayabang-yabang sa social media, na yung mga courses nila kamamahal, yung mga yan, puro turo lang yan. Tapos di mo naman alam kung gumagana o hindi. Para malaman mo kung gumagana o hindi, subukan yung mo. tinuturo ng kahit sino,
tignan mo kung ipinapractice ba niya yung sarili niyang sinasabi. Diba? Ganun lang yun eh. Tignan mo. Ngayon, kayo namang mga yayabang-yabang sa social media, ba't hindi nyo pakita personal mismo kung paano ba talaga? Pakita nyo personal. Mga pinagtuturo nyo, puta kayo mismo, hindi nyo sinusubukan, hindi nyo rin ginagawa eh. Tama. Yung actual, no? Idol, it's my pleasure to come here one day pa shout out from Ilocos Norte, Idol. Sabi ni Grace. Good morning, Idol. Shout out from Mandawi City, Cebu. Roniel. Sabi ni Kamusta kayo dyan? Bradstone, Idol, nasa Panay ako ngayon. Effective. Oy, nawala. Sorry, nawawala yung mga ano nyo, ha. Tuloy lang ang laban sa buhay hanggat wala kang tinatapakan na tao, patuloy kang aangat. Totoo yun. Napipikon nga ako sa putang inang takoyaki eh. Kala niya kina-genius niya yun eh. Kala niya kina-genius niya yung panloloko ng kapwang ginawa niya. Actually, dalawa silang magtropa, pati yung may anak na PWD. Oo nga. Dalawa silang magtropang si Raulo. Sabi niya pa, hindi scammer si Tatay Ramil. Tangina mo gago, dalawa kayong scammer. Kasi Niloko nyo buong Pilipinas, pinaawa nyo buong Pilipinas. Tapos nung maawa, puta, pinagplanuhan nyo palang gaguhin lang kami lahat. Tangina nyo parehas. Hindi Pinatungan dahil may ko na anak kang kasinungalingan PWD, ulit, no? pwede ka naman loko ng kapwa. Ano yun? Dahil may anak kang PWD, ayos lang manggago ka ng mga tao? Takina, 100,000 yung kinita mo sa kagaguhan ninyong dalawa eh. Huwag sasabihin hindi scammer si Tatay Ramil dahil lang may anak siyang PWD. Takin, ang dami kong kakilalang may anak na mongoloid eh. Hirap na hirap nga sila sa buhay pero di sila nanloloko ng kapwa-tao eh. Kagaguhan ng puta. Saka nung nahuli sila, hindi pa sila agad umamin. Inanuhan pa ulit nila ng kasinungalingan ulit, no? Oo, tinakpan pa nila. Tinabunan pa lalo ng mas marami pang kasinungalingan. Tapos the dark psychology pa. Hindi scammer si Tatay Ramil. Ano ginagawa mo? Nang aawa ka na naman ng panibago eh. 'Di ba? Tapos ang ginawa pa nila, sinisipan nila dun sa mga ibang negosyo na nakisawsaw nung una, tapos hindi na nagbigay kasi na-realize nila scam lang pala. Biro mo, sinisi nila dun sa mga negosyong nag-commit na magbibigay pero hindi nagbigay. Gago kayo, tangina nyo, panloloko lang naman yun eh. So ano ibig mo sabihin? Puta, Dadami pa dahil sila. dahil hindi nagbigay, dahil hindi nakiparticipate sa kagaguhan ninyo, yung mga negosyanteng naintindihan nilang niloloko mo lang sila na ngayon ang masama, hindi na ikaw. Tangina mo, sa mga nag-iisip na katulad ko, meron kaming nagsasalita rito sa Pilipinas. Sa mga bobo, mauuto nyo yung mga yan. Pero sa aming mga nag-iisip, tangina nyo. Uulitin ko po, tangina nyo. Sabi ni Marco Bituin, good morning, Coach. Anong pwedeng paraan para makaangat sa buhay ang mga minimum wage earner? Ako nga, below minimum to eh. 12 oras sa trabaho, 600 lang sweldo ko rito eh. Below minimum to. Tignan mo eksakto kung paano ko ginagawa. Oo, merong multiple factors na baka hindi applicable sa'yo. Pero pag nakuha mo yung mga general principles, applicable sa'yo mga general principles. Huwag kang bibili ng mahal na ulam. Diba? General principles yun eh. Yung alam mong hirap na hirap ka na nga sa buhay, bili ka pa ng bili ng tangina, karneng baka ka pang hayop ka. Diba? Magsisinigang na baka ka pang hinindot ka, tapos kinabukasan, adobong baboy ka pang impacto ka, alam mo namang below minimum ang sweldo mo, tapos isa lang nagtatrabaho sa pamilya, tapos ang dami-dami nyo pang mag-anak, tapos Shopee, tuloy-tuloy pa rin dating sa bahay nyo. Diba? Nagawa mo. Puta, pagka mahirap ka, pag maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Yung ang ginagawa, ini-stretch yung kumot hanggang sa mapunit. Tapos magre-reklamo, kasi wala na kasi ng gobyerno, kaya mahirap kami. Putong ina mo. Naasa sa ibang tao, no? Oo. Alam mo, kung gusto mo kumusad sa buhay, gawa mo ng paraan. Tipirin mo yung pera mo, basic principle yun. Betang ina mo, butata ka pa rin. Marami na akong nakilalang naging milyonaryo na bumalik uli sa wala. Kasi ako rin mismo isa ron sa mga yun minsang panahon. Ibig sabihin, di ba, galing ka sa hirap, umangat, tapos humirap ulit. Oo, kasi nangyayari talaga yun. Nangyayari yun. Sa lahat ng negosyante nangyayari yun. May mga pagkakataon hindi sumasang-ayon sa'yo merkado na nadadali ka. May mga pagkakataon naman sa mga katangahan mong desisyon nadadali ka. Katulad sa akin. Umibig kasi ako eh. Ganun lang naman yun eh. Diba? O dali. Ayan, umaamin na. Nangyayari yun. Ulitin ko, nangyayari yun. Paano ka umahon? Syempre, hindi na
Hindi ko na didetalye eh. Diba? Kasi personal naman yun. Pero nangyayari yun. Hindi. Yung mga mayayaman, bumabagsak yan. Paminsan-minsan, nababaon sa utang. Tapos aangat ulit, tapos bababa ulit. Tapos aangat ulit, tapos bababa ulit. Pero pag nakuha mo yung disiplina kung paano umangat, tapos Madali. nakaya mo nang makailang ulit na umangat, bumaba ka uli, tignan mo, mag-e-enjoy ka na sa kakaakyat baba. At saka sa kakalabas, pasok sa pagiging mayaman. Sabi ni Grace Yagyagan, unique mga lines mga idol, mga ibang influencer, paramihan ng sharer, may 1K upang ng uuto, iba naman parang endorser ng gambling. I appreciate every lines, every words, every inspiring words, and God bless. Ingat idol. Salamat, Sabi. na-appreciate kita. Wala naman kasing siraulo ko sa social media para magmalasakit sa kapwa-tao nila eh. Lahat sila pinagkakakitaan ng social media. At hindi naman masama yun. Walang masama sa ginagawa nila, naghahanap buhay lang naman sila eh. Basta wag lang manloloko ng kapwa-tao. Pero yung sa akin, hindi naman kasi para pagkakitaan ko ito. Meron naman ako sariling hanap buhay eh. Kaya sabi mo, paano yan? Di ba kumikita ka sa ganito, bla bla, etc. Oo, kumita ako sa stars noong nakaraan, $100 sa putang inang isang buong taong kong nagagaganto. Baka siguro maka 200 stars na kasi baka sa dami na stars na binibigay ninyo, baka sakali, di ba, na makadagdag. O, di, may pang merienda ngayon yung mga ano natin, mga kasama natin. Pero, alam mo, charity lang ito. Makatulong lang ako sa kapwa-tao ko. Investment ito sa kabilang buhay. Yun yung ginagawa ko rito. Kung kikita o hindi, it doesn't matter na. Doesn't matter. Iba-iba kasi ang yaman. Oo. Ang hinahabol ko, yung yaman sa kabila, hindi naman dito eh. Okay na ako rito. Taka na, napakababa lang naman ng expenses ko rito eh. Napakababa na expenses ko kumpara sa kinikita ko. Malayong-malayo yung agwat nung ginagastos ko sa kinikita ko. Sobrang layo ng agwat ko. Sa isang araw, personal, hindi kasama gasolina, hindi kasama gasolina. Pag maghahanap buhay ako, siguro, kung walang outstanding dun sa araw na yun na talagang average day lang, siguro 100 lang nagagastos ko isang araw. Average day walang bumisitang kahit sino na kailangan mo pakainin sa Wolfgang, walang kliyente. Walang malaking gastos na Nahuhuli nangyari. ka. Sa Wolfgang ka. Hindi, paminsan-minsan. Oo, paminsan-minsan. Kailangan mo kasing, ang tawag doon, flaunting eh. Yung parang, best foot forward ka para makakuha kang kliyente. Oo. Nangyayari talaga yun, kahit sa networking. Puta, mas malala naman sa networking, panloloko ng kapwa, kahit di totoo eh. Diba? Imagine mo yung sa networking, nagpo-flaunt sila ng mga perang hindi kanila. Tangina, solid yan sa networking, pasa-pasa na pera yan. Sige, picture. Okay, next. Hawakan mo to. Picture. Ganun, pera, 1 million. Next, pera, 1 million. Pasa-pasa lang pera dun. Pero hindi kanila yun. Hindi kanila yun. Pina-flaunt nila na parang kanila. Tapos babalik ulit sila sa kung saan man shit na buhay sila nang galing. Pati yung mga Tapos car. hahawak pa ng mga kotse na ganyan, nakawak susi. Tapos ginaganon-ganon pa. Tapos pasa ulit, next na naman, ginaganon-ganon din yung susi. Next ulit, tapos gaganon-ganon uli yung susi. Kunyari sa kanya yung kotse. Tapos babalik ulit siya sa kung saan mang squatters area siya nakatira. Na putang ina parking nga wala. Tangina, wag niyo akong lokohin mga networker. Marami sa inyo sira ulo. JD Martinez, Mijares, ito na lang panoorin ko kesa sa mga walang kwentang video. Sabi. Pa-shoutout to Adet Paler Caburao. Tignan mo, papansin mo, walang makabanat sa akin ng malupit-lupit. Wala eh. Paano nyo ako babanat? Wala man akong kinikita rito. Diba? Ito, purely pagbabalasakit lang talaga to. Kung kumita o hindi, doesn't matter na eh. Mas malaki pa nga yung ginastos ko rito kaysa sa kinita kong $100 eh. Isang taon na ako, may production pa. Diba? Okay, go. Hello po sir, watching from Los Angeles. Ito ang gustong pakinggan maging coach sa buhay tao. Putol. Nakakakuha ng maraming ideya paano solusyonan kahirapan. Ay salute po coach, the best ka. Okay, go. Next. Hanap tayo ng mga question. Doon tayo sa mga tanong ninyo. Sige, pagsilbihan ko muna kayo. Anong pwedeng pinakaparaan para, nawawala makaangat sa buhay ang mga, tapos na yan Ito na mismo. Panoorin mo na lang kung ano ginagawa ko. Naghahanap buhay ako, nagtitipid ako. Dinadamihan ko yung kita ko, kinokontihan ko yung gastos ko. Yun. Konti na lang magbabakasyon na ako sa Pinas. Advice naman master para di masabihang madamot. Naalala ko kanina parang yan din yung tanong. Nasagot ko yan kanina eh. Sa akin, simple konsepto. Anong masama kung masabihan ka madamot? Mas okay nang masabihan ka madamot kaysa maubos yung pera mo kabibigay na wala ka kwenta-kwenta. Sa mga linta na ayaw magtrabaho dahil mga tamad. Tapos hindi mo naman masabing tamad sila kasi ma-offend sila. Isipin mo yung magkabilang panig na, imagine mo yung magkabilang panig na pag nagbigay ka,
hindi mo sila pwedeng sabihang tamad, kahit tamad naman talaga sila. Pag hindi ka naman nagbigay, sila pwede kang sabihang madamot. Ba't nagkaganon? 'Di ba? Nakita mo yung magkabilang, may dispute na nangyayari, 'di ba? May problema May mismatch na nangyayari. Ikaw, hindi ka pwedeng magsabing tamad sila. Pero sila pwedeng magsabing madamot ka. Ano 'yun? Bakit ganun? 'Di ba? Ang tanong, bakit kasi importante pa kasi sa iyo yung opinion ng iba? Magtrabaho ka na lang, tapos isipin mo na yung pinagtrabahuhan mo para sa sarili mong kinabukasan, para sa kinabukasan ng anak mo, at hindi para ipakain sa mga tamad. Tama? Galing mo magsalita, sir. Kaya gustong-gusto kitang mapakinggan at panoorin. Sabi ni Yasmin Villanueva. Ako yung isang basurero. Basura nyo ilabas na. Kahit gaano ka pa kayaman, pahalagahan natin sa kabila at yung relasyon natin sa Diyos. Asan na? Tanong po kayo, tanong. Alam mo, ito pinakamasarap kapag wala kang pakialam sa opinion ng kahit na sino. You can live life to the fullest. Magic Pwede kang maging mayaman, pwede ka rin maging mahirap. Depende na lang sa kung ano gusto mo dun sa araw na yun. Wala kasi akong pakialam sa opinion ng kahit na sino. Sabi, minsan talaga ako, idol, kung ano lang meron, makukontento talaga ako at masaya ako dahil napalaki ang mga anak ko ng kung ano ang nasa hapagkainan, yun lang ang kakainin. Proud single mother po. Sabi ni Asi Avaricio. Learn to use the word proud. Learn to use the word proud. Yung salitang proud, ginagamit yan sa bagay na pinaghirapan mo. Pag naging single mother ka, for whatever reason, that's not something to be proud of. For whatever reason, namatay yung asawa mo, proud ka, single mother ka. O hiniwalayan ka ng asawa mo, proud single mother ka. Hindi mo naman pinagtrabahuhan yun Yung pagiging single mother mo, hindi mo pinagtrabahuhan yun. Okay. Ang nakaka-proud, yung effort mo. Yon. Yung effort mo dun sa mga anak mo na napapalaki mo pa rin sila ng maayos kahit single mother ka. So ano ibig sabihin? Proud mother ka. Pero pagiging single mother, that's not something to be proud of kasi nangyari lang sa'yo yun Hindi yan pinaghirapan mo, maliban na siguro na nananakit yung asawa mo, ganun. Na pinaghirapan mo talaga, makatakas ka talaga sa crutches nung putang ilang asawa mo. Baka ganun, siguro, pwede. Pero, learn to use the word proud. Kasi alam mo, may mga tao, ginagamit yung salitang proud na wala sa lugar Dahil lang pinanganak kang may poke, may butas ka sa gitna ng katawan mo, proud na babae ka, tapos dapat deserve mo na kahit ano. May nakita ako, Babae ako, I deserve blah blah. sabi niya, 5 na anak ko, iba-ibang lalaki, may tatanggap pa kaya sa akin? Alam mo, hindi naman yan sa sitwasyon ng buhay mo 'di ba? Hindi sa sitwasyon ng buhay mo natatanggapin ka. Ang tanong, ano ginagawa mo sa sarili mo? At the end of the day, yun Ano ginagawa mo? Ikaw ba, matinong babae ka ba? Kasi may mga pagkakataon, nangyayari talaga yun Nakarami lang naman talaga ng tsamba na tapos namatay, nakaapat ka ngayon na anak dun sa lahat ng namatay mong asawa. Merong ganong tsamba, meron nga sa Biblia ganon Ikapito na yung asawa niya, tapos lahat ng mga magkakapatid namatay. Pero kinukuha siya nung kapatid tuwing namamatay yung bawat isa. So hindi mo ngayon alam kung ilan ang anak ngayon ng babae na yun. Pero nangyari sa kanya yun. Pero hindi naman ang punto kasi doon kung tatanggapin o hindi Ang punto ron, anong ginagawa ng babae? Kasi tignan mo, tinatanggap nga siya ng mga kapatid, di ba? So ibig sabihin, maayos na babae siya. Nagkakatalo yan sa kung ano ginagawa mo, sa kapwa-tao mo, at saka sa paligid mo. Doon nagkakatalo yun, sa sarili mo rin at the same time. Anong advice mo sa mga kababaihan ngayon? Yung mga single or yung mga teenager or yung mga Hindi ako masyadong mid-twenties? mahilig sa advices. Unang-una kasi maingat ako sa pagbibigay ng advices. Hindi ako kasing bulagsak ng mga putang ina sa social media, yung mga influencer na sasabihin, yung pan-tuition, my biggest advice is, ganun yun ES. Hindi pa nga niya mai-pronounce na maayos My biggest advice is, yung pang-tuition fee mo, ipang business mo na lang. Di pa ma-pronounce ng maayos utakin ng yun Baloktot yung dila, baloktot din yung utak Pero tungkol sa mga babae in general, hindi na importante kung ano pakasarian mo Ayusin mo na lang yung pagiging tao mo. Doon na lang, yun na lang puntong yun. Ayusin mo yung pagiging tao mo. Magsipag ka, mag-ipon ka, magkapera ka, kumita ka ng maayos, tumulong ka sa kapwa-tao mo, maging mabuting tao ka, maging mabuting ina ka sa mga anak mo, maging mabuting asawa ka sa asawa mo. At the end of the day, Diyos na bahalang humatol sa'yo. Huwag mong pakinggan yung sinasabi ng kahit sino. Pero kasi meron yung mga babae na mas madalas sila pa humahabol sa mga lalaki. Pero, alam mo, young pa sila. it may go back to their parents.
you have to consider kung paano pinalaki yung mga taong ganun. Naghahanap sila ng pagmamahal kaya sila naghahabol sa lalaki, hindi naman dahil sa kantutan lang yun. 'Di ba? Palagay, merong iba, oo, kantutan lang talaga kasi talagang magandang lalaki yung talagang lalaki, 'di ba? Pero alam mo, minsan it goes back to their parents na ang dahilan kung bakit sila nagagaganon kasi naghahanap sila ng validation, naghahanap sila ng tatanggap sa kanila. Kasi mismong magulang nila hindi sila mahal. Nangyayari yun sa totoong buhay. So sa parents naman, ano dapat? Ayusin nyo muna yung ayusin nyo muna yung pagiging tao nyo bago kayo mag-anak. Yun muna, bago ka maging parent, ayusin mo muna yung sarili mo. Ngayon, sasabihin na naman ng mga gago, hindi sinagot yung tanong tungkol doon sa parent. Tangina, bago ka pa nga maging parent eh, di ba? Bago ka pa maging parent, ayusin mo na muna yung pagiging tao mo. Kasi tignan mo yung konsepto tignan mo yung konsepto na ikaw mismo, single ka pa, wala ka pang anak, wala ka pang asawa, hindi ka maayos na tao. Ano ngayon ang labas? Maglalabas ka ng mga tao na hindi rin maayos. Ikaw mismo, wala ka pang anak, wala ka pang asawa, di ka marunong maghanap buhay. Ano ngayon ang labas? Maglalabas ka ng mga taong hindi rin marunong maghanap buhay. Pero aside sa financial, ano pa ba dapat ang karakter ng isang tatay? Supposed to be, ang isang tatay, ikaw ang leader ng pamilya. Haligi ng tahanan yun di ba? Ayan, ikaw ang leader ng pamilya, sa'yo dapat nanggagaling ang direksyon. Bakit? Kasi pag hindi ka marunong gumawa ng direksyon, isusupersede ka ng mga babae. Huwag nyo kakalimutan, merong innate na, I will say this is my personal opinion, merong innate na, how should I say it, trait ng mga babae, na pag yung lalaking nakuha nila butata, hindi nila nire-respeto yung lalaking ganun. Kahit pinakikisamahan ka pa nila dahil mahal ka nila, pero di nila nire-respeto yung mga lalaking butata na nakukuha nila, na walang sariling desisyon, na under desire, na hindi marunong magdesisyon para sa sarili niya, para sa pamilya niya, para sa anak niya, hindi marunong mag-lead, walang direksyon, walang pupuntahan, walang patutunguhan, puro bebe time lang ang gusto. Walang babaeng may gusto ng ganun. Ngayon, babae naman, wala naman choice due to lack of options, magi-step up ang babae. Tapos sasabihin mo ngayon, lalaki, binabastos ka ng sarili mong asawa. Hindi ka nire-respeto ng sarili mong asawa. Bakit? Kasi ikaw rin mismo hindi mo nire-respeto yung pagkalalaki mo. Sabi ni JD Martinez Mijares, simula nang nag-abroad ako kada birthday ko, kahit isa walang nagre-regalo, sad to say. Kasi you haven't done well enough. Ang problema kasi dyan marami, tingnan mo yung konsepto na kaya walang nagre-regalo sa'yo, ang dahilan kasi baka hindi nila alam yung birthday mo. Bakit hindi nila alam yung birthday mo? Kasi baka hindi ka importanteng tao sa kanila. Bakit hindi ka importanteng tao sa kanila? Because of probably multiple factors. O baka importanteng tao ka sa kanila kasi nakikinabang lang sila sa'yo, tapos mga linta pala sila. Ito yun yung kaninang nagtanong na madamot, baka daw sabihan. Yun nga. So ano ibig sabihin? Nilalamon ka ngayon ng mga linta. Ibig sabihin yan, you have to move out of that circle. Kailangan mo nang iwan yung mga tao na yan. Hindi kasali doon yung anak mo kasi wala kang choice sa anak mo. Pero yung pamilya mo mismo, hindi mo pamilya yan. Mga kadugo mo lang yan, pero mga lintang nakakapit sa'yo yan kasi nasa abroad ka. Paano? Kasi yung iba hindi makatiis Talagang minsan... Di may diferensya sa'yo yung emotions mo. Bakit? Kasi dikit ka ng dikit sa mga taong hindi ka naman gusto Ang gusto lang sa'yo, pera mo Diba? So, nasa kanya pa rin. Oo, ikaw may diferensya. Bakit kasi dikit ka ng dikit? Kahit pa sabihin mong kadugo mo yung mga tao na yan, ba't ka kasi dikit ng dikit sa mga taong linta? Na mga sasabihan ka pang madamot kahit nagbigay ka naman na dati. Tangina, alam mo, simple ang konsepto diba? Merong bagay na ibinigay sa bagay na nagbigay. Ang dapat na maging sukli nun, ang dapat na maging kapalit nun pagpapasalamat. Pero pag hindi na nga sila nagpapasalamat, galit pa sila, putang ina, yan yung mga taong masarap pangahan Yan yung mga taong ang sarap tangina mo, putang ina nyo talaga, ang sarap pag-untog-untugin ng mga ganyan. Mga linta. Basura ng lipunan yan Nag-comment ulit si Asi yung sa single mother. Sabi niya, dahil napalaki ko silang mag-isa. Yun, that's something to be proud of. Kasi pinaghirapan mo yun. Pero walang nakaka-proud sa pagiging single mother. Kasi nangyari lang naman sa'yo yan Hindi mo naman yung pinaghirapan, maliban na lang siguro. Alam mo yun, ginugulpi ka na asawa mo, tapos pinaghirapan mo talagang tumaka sa kanya. Ayun, nakaka-proud yun. Pero generally, tsumamba lang naman yan o namatayan ka. Sabi ni Kurt, anong masasabi mo sa mga tao ngayon? Bakit puro genetics looks lang ang gusto? Kasi, puro genetics looks lang ang gusto. Oo nga, no? Hindi ko alam kung ano reason. I haven't thought of it well enough. Hindi, totoo yun. Alam mo, tingnan mo, pansinin mo. Pag halimbawa, kinuwento mo sa tropa mo, may jowa na ako.
Ang unang tanong sa'yo, Pogi ba? Sa una. Pero 'di ba, meron naman yung nagkakatuluyan kahit hindi naman kagawin. Alam mo, importante kasi genetics eh. Nakikinig ako kay Jordan Peterson. Dr. Jordan Peterson. Nakikinig ako sa kanya. Isa sa mga sinasabi niya, kailangan palatable yung mukha mo. Palatable yung pagmumukha mo. Ano ibig sabihin? Kailangan yung taong kukunin mo, katanggap-tanggap para sa kanya yung mukha mo. Kasi hindi mo gugusto yung magising araw-araw na yung kasama mo sa buhay, hindi mo gusto yung mukha. Pero kahit gaano ka naman kapangit, gano'n naman kasimple, kahit gaano ka kapangit, meron at meron pa rin taong lalapat sa'yo kasi nakadepende sa pheromones yan eh. Nakadepende sa amoy, nakadepende sa itsura, nakadepende sa genetics, di ba? Pero kahit gaano ka kapangit, may tatanggap at may tatanggap pa rin sa'yo, may magmamahal at may magmamahal pa rin sa'yo. Pero ang hindi mo gugustuhin, mapasama ka sa isang taong talagang tangina, hindi mo talaga matiis yung pagmumukha kahit napakaganda pa na ugali. Sa kahit na meron naman kahit napaka-pogi, di ba? Pagka hindi talaga goods yung ugali, susuka ka rin eh. Di ba mga artista nga naghihiwalayan pa eh. Kontinente nga, naghihiwalay eh. Favorite Bible verse, sabi ni Jobats. Hindi ako naggaganon. Generally, hindi talaga ako naggaganon. Mas madalas ko lang ginagamit yung Kawikaan 4:7. Ang dahilan kasi, if you want to spark knowledge, dapat maging maibigin ka sa karunungan eh. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Oo, sa lahat ng piliin mo ang unawa. If you want to spark knowledge, kung gusto mong magsimula sa'yo yung karunungan, wisdom, kailangan talaga maging maibigin ka sa karunungan. Tignan mo, pag mahal na mahal mo pagkatuto, laging update ang OS mo. Tapos darating sa puntong kahit basurero ka lang, tinatanong ka ng taong bayan, tas ang tagabasa mo, engineer pa. Ma? Sabi ni Tieman, nag-flood na siya. Tieman Statham. Idol, shout out kay Saronay from Landa. Ang dami. Ayan, shout out. Dami natabunan tayo ni Tieman Statham Good morning, sir. That's Chester Official. Napaka-simple mo magpayo pero napakalalim. Isa ka sa magandang halimbawa. Sabi ni Mark po. Hindi. Ang sabi kasi ni Solomon tungkol dyan, kung hindi ako nagkakamali, 15:1 yun ng Kawikaan. Kung hindi ako nagkakamali. Kasi inaalala ko lang kung saan banda nakalagay yun sa Biblia. Parang 15:1 nga yata. Salitang sinalita sa kaukulan ay gaya ng mansa ng ginto sa pilak na bilao. Salitang sinalita sa kaukulan ay gaya ng mansa ng ginto sa pilak na bilao. Pag eksaktong-eksakto pagkakatahi mo ng salita, ang ganda-ganda ng combination nun sa makakarinig. Humanap ang mga ngaral ng mga salitang nakalulugod, sabi sa Biblia. Ano yan? Kasi minimemorya mo o talagang kakabasa lang ng paulit-ulit, kakabasa paulit-ulit, kakapakinig paulit-ulit. Nakakabisa mo rin eh. Sa paulit-ulit. Shout out, idol. Ang galing, sabi ni Juan Bol Ramos. Nag-send siya ng 35 stars. Thank you, 35 stars. Salamat, Juan Bol Ramos. Juan Bol Ramos. Tell me, Juan Bol. Adel Fabriones, tama po dapat maging ready sa pagpasok sa ganyang sitwasyon ng pagpamilya. Good morning, sir. Good morning, Pilipinas. Sabi ni Christian. Galing mo, idol, talaga. Sana makita kita lahat ng video mo na gustuhan ko. Sabi ni Jasmine. Super nice ng mga advice. Very accurate. Sabi ni Marisa. Punta ka sa Winnipeg, Canada. Sabi ni Marina. Sponsoran niyo ako, pupunta ako dyan. Pero wala naman ako makita ng dahilan para makibang bansa. Ang ganda-ganda rito sa Pilipinas eh. Alam mo, you may find this as a surprise. Ewan ko kung narinig nyo na to. Pero Pilipinas ang isa sa mga bansang pinakamagaganda sa buong mundo. Sa buong mundo. Ano pruweba ko? Yung UNESCO 7 Wonders of the World. Kaya mong punuin yun, puro Pilipinas lang eh. Yung nasa norte natin, 'di ba, yung giant windmill doon, 'di ba? Alam ko parang kasama yata sa Ilocos, 'di ba? Yung Bigan, 'di ba? Kasama 'yon, yung parang lakaran doon na luma, 'di ba? Parang ganoon. Yung Rice Terraces, kasama 'yon. Yung Chocolate Hills, kasama 'yon. Hindi ko alam kung Boracay kasama. Pero yung Palawan, yung underwater cave kasama. Tapos Enchanted River kasama. Bilangin mo lang lahat ng mga UNESCO Heritage Site na nasa loob ng Pilipinas, kaya mong punuin yung 7 na yun eh. Isipin mo, sa dami ng bansa sa buong mundo.
Puta, pipito lang yung pinakamagagandang parte ng mundo. Sa ibang bansa, no? Yun nga eh, sa buong mundo, pipito lang yung pinakamagagandang parte ng mundo na kinikilala ng UNESCO Heritage Site. Tapos yung 7 na yung kaya mo pang punuin sa Pilipinas ang majority. Eh may mga ibang bansa nga, wala ron eh. Diba? May ibang bansa, wala dun. Kenneth Kodaka, paano ko papakilusin ang mga kapatid kong batugan na ayaw tumulong sa Hindi mo na bayani? problema yan. Huwag mong pakainin. Ang sino mang ayaw gumawa, wag kumain. Ganon kasimple. Walang choice yan. Tignan mo, pag nag-survival mode yan dahil walang makain, kusang kikilos yan. Samaan lang ng loob, pero at least napakilos mo. Huwag nyo kasing pakakainin yung mga tamad. Tangina, parang mga aso yan eh, di ba? Ayaw nang umalis dun sa bahay ninyo, doon na lang nandun, stray dogs, di ba? Mga pakalat-kalat. Pero tignan mo, ayaw nang umalis kasi pinapakain mo ng pinapakain. Kaya ang purpose ngayon ng buhay nila, kumain na lang ng kumain. Walang pinagkaiba ngayon sa aso. Eh buti nga yung aso, may pakinabang pa, cute, nakakatuwa eh. Tapos sumasalubong sa'yo pag umuwi ka. Eh yung mga impaktong yan, tangina, buti kung sumalubong sa'yo yan. Sarap mo sigurong kausap, boss, sabi ni Juan Bon. Hindi. Pag ako personal lang kausap po, tahimik lang ako. Social media lang naman ako maingay, pero personal, kilala ako ng mga taong nakapaligid sa akin, hindi ako masyadong mabunganga. Tahimik lang ako sa madalas na pagkakataon. Kaya lang naman ako nagsasalita kasi it's my time to speak. Pero kapag hindi ko panahon para magsalita, tahimik akong sumusuporta lang sa kung sino man yung nagsasalita. Sabi ni JD, yung OFW. Salamat, Lord, sa advice. Sensya ka na sa stars. 10 stars. Thank you, JD. Raymond, good morning, idol. Magandang umaga. Pag magbabakasyon sa Pilipinas, kailangan ba magpainom sa tropa? Sabi ni JD. Alam mo na yung sagot sa tanong mo. The fact na tinatanong mo sa akin yan, nagdududa ka rin eh. Diba? Kaya mo tinatanong sa akin yan kasi nagdududa ka dun sa konseptong kailangan ba talagang magpainom. So kaya tinanong mo yan kasi ikaw mismo duda. Alam mo na yung sagot sa tanong mo. Nasagot mo na yung sarili mong tanong sa pagtatanong mo sa akin. Minsan tignan nyo, sa tanong nyo lang nasagot nyo na yung sarili nyong tanong eh. Kaya magtanong kayo na magtanong. Malay nyo, yung tanong ninyo, tanong din pala ng iba. May napulot ka bago, no? Sinagot na nga ni Jerry Macarana. So, nasa iyo na rin yan, sabi nung isa. Rodolfo Cesar, idol, lagi kita pinapanood, nakaka-inspire ka. Shout out from Cebu, sabi ni Laure. Glendale, Panagsaga, Sagan. Alam mo, mali nga eh. Tignan mo paanong mali. Isipin mo yung konsepto na technically bayani ka eh. Diba, nagtrabaho ka sa ibang bansa. Bakit pag uwi mo, ikaw pa kailangan man libre sa kanila? Dapat sila man libre sa'yo, heroes welcome yun eh. O, pang pawel. Ang tagal na panahon mong nasa ibang bansa, nagpapadala ng pera dito, nakikinabang sila sa pera mo eh. Bakit hindi sila umuusad? At kailangan, pag umuwi ka, ikaw pa mismo manlilibre sa kanila. Baka nga pag inalat, yung mga putang inang nililibre mo, hindi nga masundo niya sa airport eh. Imbis na pahinga, no? Imbis na pahinga mo. Ang bad trip doon, yung pakiramdam na tangina, alam mo yung ang tagal na panahon mo nasa abroad, padala ng pera, tapos pag uwi mo rito, ni piso wala sila naipon, tapos hindi rin umusad yung buhay nila, balik uli kayo sa wala. Tapos hindi ka nga masundo sa airport eh. Sino may kasalanan pag ganun? Parehas. Ikaw na nagpapadala, nagsusustento ka sa mga tamad. Sila namang sinusustentohan mo, mga tamad na ayaw maghanap buhay ng sarili, nagsipag-resignan, yung tagal ng panahon mong nasa abroad, yun din yung tagal na panahon na nagbabakasyon na sila rito. Kung 2 taon ka sa abroad, 2 taon sila nagbabakasyon. Pero ang solution nun, na kanino? Ang solusyon nun simple, tigilan mo yung kapapadala. The end. Sasabihin na naman ng mga basher, anak na nag-aaral. Hindi yun yung pinag-uusapan natin, tanga. Kailangan mo ba talagang bayaran yung utang nila na sila yung umutang, sila nakinabang, tapos ikaw yung magbabayad? Kailangan pa talaga yung putang inang iuutang sa'yo, ipampainom lang naman nila, tapos sasabihin may emergency daw. Tanginang emergency yan, lagi na lang buwan-buwan may emergency kayo. Buti buhay pa kayo pare-parehas. Tapos nagtatabaan yung mga tao dito. Oo, tapos nakahilata na lang, kanya-kanya resign na kapag nag-abroad ka. Ayaw na magsipaghanap buhay, lahat umasa na lang sa'yo. Kailangan mo pa talagang pakainin yung mga putang inang yan. Pag-uwi dito, 2 araw pa lang umiiyak na. Oo. Eh, yung mga ganong klase ng mga tao, hindi dapat pinapakain yan. Sabi ni Pablo sa Biblia, sino mang tamad, ayaw gumawa, wag din naman kumain. Walang karapatan sa pagkain ng mga tamad. Pagkain lang yun ha. Sabihin, pagkain lang yan. Hindi nga eh, kaya nga kayo naghihirap kasi pakain kayo ng pakain sa mga tamad eh. Tapos yung mga tamad, tignan mo, yan pa yung mapili sa pagkain. Ayaw kumain ng sardinas ng mga putang ina. Ang gusto, masarap na pagkain. Ano ta? Tuyo! Laki-laki na pinapadala sa atin, tuyo ulam. Putang ina mo. May 1.1k viewers ka. Ay, salamat, 1.1k.
nag-e-enjoy din ako sa pagsagot ng tanong habang nagkukut-kut dito. Sabi ni JD. Nakaisang sako na pala akong jumbo eh. Ang dami na, no? Sabi ni JD, sa ngayon nakafocus ako sa anak ko at asawa, nag-iisang lalaki, anak ko, 1 year and 3 months old. Pauwi na ako this coming September. Salamat sa advice, Master. Pag nakaipon ka, magiging maligaya ako para sa'yo. Pero pag di ka nakaipon, kamali ka ng pag-abroad, binenta mo lang yung oras mo ron. Sayang, no? Oh, binibenta mo lang buhay mo para sa wala. Walang kapalit yung pagbebenta mo ng buhay mo eh. 'Di ba? Kung magbebenta ka rin lang naman ng buhay mo, na mas maigi pa magbenta ka na lang ng katawan mo rito sa Pilipinas. Sino yung may kausap ka? Medyo na ano ako dun eh. Sabi niya, every day is -1 sa buhay mo. 'Di ba? You're a day closer to your death. Araw-araw. Eh, binenta mo yung oras mo ron sa abroad. O, sa mga basher, o, sige, chop nyo ngayon to. Ganyan yung mga yan eh. Takin na china-chop out of context yung iba. Although hindi pa naman ako natsa-chambahan ng malupit na ganun, pero alam kong may gagawa rin nun. O, ito ngayon ang konteksto. Ibibigay ko na sa iyo yung konteksto para hindi mawala sa mga isip yung mga hinindot kayo. Ang konteksto, simple. Ano nga ulit pinag-uusapan natin? Lumutang utak ko ron ah. Yung sa mga OFW. OFW. Yung mga, oras. Oras. Oo. Mas maigi pang ibenta mo na lang yung katawan mo rito. At least kumita ka dito 500 pesos, maubos din naman yun eh. 1,000 maubos din naman yun eh. 2,000 maubos din naman yun eh. Benta mo na lang yung katawan mo rito, kasama pa anak mo. Kaysa nag-abroad ka, 2 taon, pinadadala mo yung pera dito sa Pilipinas. Tapos pag uwi mo, balik din sa wala. Ano ngayon na nangyari? Binenta mo yung oras mo ron, hindi mo kasama anak mo, hindi mo kasama yung asawa mo, nang bababa na yung asawa mo rito sa Pilipinas, gamit yung pera mo, yung anak mo nag-a-addict na rin sa Pilipinas, gamit yung pera mo, di sana binenta mo na lang yung katawan mo kung gusto mo rin lang naman magsakripisyo, kasama mo pa anak at asawa mo. Diba? Yun ang konteksto. Pero meron pa rin namang nag-abroad na okay pa rin naman, di ba? Okay naman yung pag-abroad eh. Oo. Okay yun. Yung tao lang ang hindi. Kung may pinatutunguhan. Pero kung nag-abroad ka para sa kapritsyo lang ng pamilya mo, tangin ang nagawa mo. Diba? Sinasakripisyo mo yung buhay mo ron para sa kapritsyo ng pamilya mo, para sa iPhone ng anak mo. Nagawa mo. Iba pa rin talaga kapag lalo na sa mga bata. Kasi sabi niya, 1 year old and 3 months pa ang baby ko. Nag-iisa. Di ba? Yun yung mga mga panahon na nagmumod yung panahon pa ang na mga yun, bata. panahon ng alaga yun. Kaya nga. Yung panahon ng alaga, kahit sino pwede mag-alaga dyan eh. Ang importante, yung panahon na kailangan mo ng punan yung isip ng anak mo, yung puso ng anak mo. Yun ang mas importante. Yung panahon na yun, doon kailangan ka talaga ng anak mo. Pero yung panahon na yung baby pa yung anak mo, kahit sino pwede mag-alaga sa anak mo sa panahon baby pa yung anak mo eh. Kahit sino pwede mag-alaga dyan. Pero ang nagdidesisyon kung magiging matinong tao ba yan o hindi, yung panahon na kailangan ka na ng anak mo para sa isip at sa puso niya. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. 22.1 ng 22.3 yata, 22.3 ng Kawikaan. Idol, pa-shoutout naman po si Boss Doming. Dami ko natutunan sa iyo. Isa ka pong sa mga ginagamit ni Lord para mabuksan ang kaisipan ko. Maraming salamat sa iyo. God bless po. Ingat. Opinion niyo yun. Pero hindi ko alam kung matatanggap ko ba yun o hindi. Kasi hindi naman ako spokesperson ng Diyos eh. Sino ba naman ako? Basurera lang naman ako eh. Irvin Mexica, good morning. Happy work lang po. Pa-shoutout from Davao. Idol, good morning. Still nakikinig pa rin sa'yo. Ganda ng advice mo, Idol. Shout out. Sana mapansin na ha. 10 stars from Inday Bonds. Thank Salamat, you. Inday. 10 stars. Happy. Wash out from New Zealand. New Zealand. Lucky Ang lugar na mas marami Dennis, pang baka kaysa sa tao. Tama ka talaga. Sana pagpalain ka, Master. Yan, tanong pa kayo. Okay, next question. Go. Good morning. Watching from Payatas. Kamusta kayo dyan sa Payatas? Tayo sa mga tanong nyo. Sige. Pagsilbihan natin yung mga tanong ninyo. Ilang viewers? 1K. May 1K ka. Okay, good shit. Ayos, 1K. Salamat sa advice mo, boss. Solid, tamang-tama talaga yan. Watching from Caraga. Ingat ka Basta kayo palagi dyan. kay Chester. Pa-shout out, boss. Ronald Amaro. Pa-shout out po, sir. Good morning po. Ingat. Sabi ni Alex Soriano. Good morning, Idol. Anong magandang hanap buhay ngayon na makapagbigay ng kita para makapagpatay ng sariling pundasyon sa bahay at makatulong sa kapwa? Jamie Colita.
Ano magandang hanap buhay? Kahit ano magandang hanap buhay. Basta marangal. Kahit ano magandang hanap buhay. Kasi tingnan mo, kahit ano rin naman, pangit na hanap buhay eh. Humanap ka ng taong gustong-gusto niya yung trabaho niya, sobrang konti lang nun. Yung kasi pagising mo sa umaga, takina, magtatrabaho na naman ako! Humanap ka ng taong ganun. Napakabihira ng ganun. Alam mo ba, ito. Kwento ko lang. Meron akong nakilala sometime in the past, during college days ko. Sa RTU, dun sa Bean Perks, kung di ako nagkakamali, Bean Perks ang pangalan ng kapihan. Sa harap ng RTU yun, sa Boni. Tapos, dun sa Bean Perks, sumakto lang na yung Moonstar 88 tumugtog dun. Yung Moonstar 88, sila yung kumanta ng Torete. Yung kinanta ni Wamos dun sa PGT. Pero hindi kasali si Wamos dun. Yun, ngayon, pagkatapos nilang pagkatapos nilang tumugtog, kwentuhan, nakakwentuhan ko yung gitarista. Tapos, sabi ko, syempre ako naman nagtanong na kasi nasa banda rin ako noon eh. Gusto ko ring umalago eh. Baka sakali sumikat ako sa pagbabanda. College ako noon. Although hindi naman sikat yung banda, pang Battle of the Bands lang talaga yun eh. Tapos, tinanong ko siya, sabi ko, kamusta yung hanap buhay mo? Kasi, di ba sabi daw nila, wala daw pera sa pagiging musikero eh. Sabi, totoo naman yun, pag hindi ka sikat. Pero pagkakatulad sa amin, okay naman. Maganda naman yung kinikita namin. Kasi, sikat na eh, di ba? Monster 88 yun eh, di ba? So, pag nakukuha sila sa mga gig, katulad nga nun, ayos, maganda daw ang kita. Pag sikat ka. Pero generally, ang mga musikero, taghirap talaga. Tapos, sabi ko, paano mo na survive yun ng mga panahon taghirap ka pa? Kasi, syempre, hindi naman automatic yan, biglang sikat ka agad kayo, di ba? Ang sagot niya sa akin, ang ganda eh. Sabi niya, wala mo na akong anak, wala mo na akong asawa. Ako lang muna, sarili ko lang muna yung binubuo ko. Para kahit magkano lang muna, pansamantala yung kitain ko sa pagtugtog ng gitara, okay lang. May pangkain lang, maligaya na ako noon, sabi niya. Kahit saan ako mapadpad, basta may pangkain lang, maligaya na ako. Sabi niya. Tapos, passion talaga niya. Pero alam mo, sabi niya, pinaka-striking sa akin, pinaka-remarkable sa akin doon, hindi ko talaga makakalimutang sinabi niya. Tignan mo yung buong mundo. Tapos tignan mo kung gaano karaming tao lang yung hindi nila gusto yung ginagawa nila. Tapos mapapansin mo, halos lahat hindi nila gusto yung trabaho nila. Halos lahat hindi nila gusto yung trabaho nila. Napakabihira, sabi niya napakabihira nung mga taong gusto mo na nga yung ginagawa mo, nakakakain ka pa ng tama. Sabi niya napakabihira nun. Nung mga panahon na struggling siya, iyak. May mga gabi daw na talagang completely kumakalam yung sikmura niya, itinutugtog niya na lang. Tiis na lang. Kasi mas okay na daw sa kanya na kumalam yung sikmura niya kaysa magtrabaho siya ng trabahong di niya gusto. So, ibig sabihin, yung passion niya, yun talaga yun. Mas okay na sa kanya mag-gitara siya kahit wala siyang kinikita. Tanong passion or profession, no? Hindi merong proper diploma, transition eh. Hindi merong totoo. I will say merong I will say best practice ito. May best practice. Ang best practice, kumuha ka lang muna ng kahit na anong shit na trabaho habang tinatrabaho mo yung passion mo. Kahit anong bulok na trabaho pwede mong kunin, mamasura ka, ganun o kung ano man. Kahit anong trabaho, it doesn't matter na. Ang bottom line, you need to get the money flowing. Kailangan may pumapasok na pera kasi you have bills to pay. Sige, okay, passion ka, tapos zero income, tapos ikaw pa yung gumagastos para sa passion mo. Tapos wala sumusuporta sa'yo kahit na sino. Wala ka anak, wala ka asawa, wala ka ring magulang, as in zero ka. Tapos ang mangyayari ngayon, galing sa utang yung mga pera na pinangkakain mo, galing sa utang yung pera na pinangpapamasahe mo. Pag galing sa utang yung perang pinang-hotel mo sa gabi o alam mo, motel sa gabi o kung ano man, kung ano yung ginagastos mo, sabon mo, kung ano man. Tangina na babagsak ka rin dun eh. 'Di ba? Hindi mo rin maitutuloy yung passion mo eh. So, ang pinakamaiging transition doon, I will say best practice para sa akin, magtrabaho ka lang muna ng kahit anong shit, bulok na trabaho, para just to get the money flowing. Tapos, yung sobrang oras mo, kasi hindi naman 24 hours ka nagtatrabaho eh. Hindi naman 16 hours yan eh. Malamang 8 to 12 hours lang yan eh. So, meron ka pang sobrang palagay mo na, mga 4 na oras, o 5 oras, o 6 na oras. Yung iba nga, 8 oras pa yung sobra nila kasi 8 oras lang nagtatrabaho. 8 oras din may sobrang oras, tapos 8 oras na tutulog. The 24 hours total, diba? Tapos work from home ka naman. O di doon mo ngayon trabahuhin, doon sa extrang oras na hindi mo ginagamit, doon mo trabahuhin yung passion mo. Tapos, tsaka ka ngayon makaka-smooth transition kapag doble na yung kinikita mo sa passion mo versus sa trabaho mo. Yun ang smooth na transition. O ngayon, mga basher, tutulan nyo yan. Tutulan nyo yan. Tangin na pag ako nagsalita, sinasabi ko sa inyo. Basurero lang.
Ayagil. Idol pa shoutout lagi nagpa-follow sa'yo from Ozamis City, Mindanao. Mas titibay ang pananaw mo sa buhay pag pinakinggan mo mga sinasabi ng taong to. Salute sa'yo, Sir Joe Magabon. Good morning, watching from Cebu. Sabi ni Laura. Good morning, Idol. Magandang hanap buhay ngayon. Kanina pa to Yung iba kasi nag-flood pa ulit-ulit yung ano nila. Okay lang yun. Kaya nga. Pag palagay nyo, hindi nabasa yung tanong nyo, flood nyo lang. Kasi nakakatulong din naman yung pag-flood ninyo, umaangat yung sa algorithm. O di, mali mo, yung tanong mo, tanong din pala ng kapwa-tao mo. Diba, di nakatulong ka na sa pagtatanong mo lang. Okay, go, next question. Vicenta Flores. Good morning, Idol. Pa-shoutout watching from Eastern Samar. Idol, bigyan mo nga kami ng isang Bible verse na masasama namin sa aming araw-araw na pamumuhay. Sabi ni Jojo Vergara. Uno, dos ng awit. Basahin nyo na lang. Uno, dos, sama mo na dire-diretso. Yung buong, bumaliktad. Ay, hinangin. Yung buong kapitulo 1, bumaliktad. Sorry mga boss, hinangin. Yung buong kapitulo 1 ng awit. Yun, panalo yun, sobra. Yung ano yun yung mahal na mahal niya yung kautusan ng Panginoon. Nagbubulay siya araw at gabi. Tapos parang ano yun, parang halaman na itinanim sa tabi ng ilog na umaagos. Paulit nga po, bumagsak Uno-uno ng awit. Uno-uno. Patuloy. Awit, uno-uno. Tuloy mo na. Dire-diretso mo na yun. Tungkol yun sa tao na maibigin sa kautusan ng Diyos. Para siyang itinanim sa tabi ng ilog. Para siyang puno na itinanim sa tabi ng ilog na umaagos. Ang ganda ng tubo nun. Tignan mo yung mga yung mga puno na nasa tabi ng ilog. Mas maganda ang tubo kumpara dun sa mga puno na nalagay sa batuhan o sa puno na nakalagay sa ordinaryong lugar lang. Diba? Mas maganda yung tubo ng puno kapag nasa tabi ng ilog. Ilog to, lupa to, dito mo tanim yung puno, ang ganda ng tubo. Kasi minerals nun umaagos. So every time makakakuha siya ng sisip-sip siya ng bago minerals nun, puro fresh. Parang OS, update na update. Pagka in layman's term, sabihin natin na layman's term lang. Hindi, gusto ko nga yung mystery doon Kasi lagi na lang ako layman's term. So sila na lang Kayo na lang mag-figure out. Pero basahin nyo yung uno-uno ng awit. Sabi ni Cecily, uno-uno patuloy. Dahil masipag ka ito para sa'yo, 100 stars. Wow. Uy, salamat. 100 stars. Ingat sa Chichester Squad. God bless. Sabi ni Gray Pedrosa. Galing mo talaga, idolo. Sabi ni Charwin Legaspi. Mas titibay ang pananaw mo sa buhay pag... Ay, narinig na ito kanina. Sana mapansin pa, shoutout loads watching from New Zealand. Sabi ni Jupiter, sana maraming kabataan ang tumulad sa'yo. Pagpatuloy mo ang ginagawa mo. Alam mo, marami lang kabataan na tutulad sa akin kung kayong mga magulang tumutulad din sa akin. Kung ano ang puno, siya ang bunga. At ang bunga, pag nahuhulog, hindi nalalayo sa puno. Kung kayo tutulad sa akin, tignan nyo, pati anak nyo katulad din sa akin. Kasi kayo nagsabi, gusto nyo tumulad yung mga kabataan sa akin Kayo muna maunang tumulad sa akin. Kung gusto nyo yung katulad sa akin. Kasi sila naman ang palaging kasama. Kasi kayo rin ang tutularan ng mga anak nyo Tingnan mo, ang paraan lang para respetuhin ka ng sarili mong anak, dapat ikaw ang idolo ng sarili mong anak. Kasi pag ikaw mismo, hindi ka iniidolo ng sarili mong anak, tignan mo, lalabas ng bahay yan, tapos hahanap ng iidolohin sa labas. Tapos tignan mo yung anak mo nagaganon. Tapos tignan mo yung anak mo nagaganon. Tapos tignan mo yung anak mo nagaganon. Alam mo, bakit? Kasi hindi kasi ikaw yung idol ng anak mo Pag ikaw yung idol ng anak mo, takina kahit anong impluwensya makita nila sa labas, babalik at babalik pa rin sa'yo yan kasi ikaw yung pinaka-paboritong tao ng anak mo. Sabi ulit ni JD, si JD suki na to. Problema ako kasi Lodi dyan, ang dami-dami hinahanap na requirements, kailangan college graduate. Hay nako. Sabi niya. Alam mo, hindi yun ang problema mo. Ang problema mo, bakit hindi mo inaayos yung sarili mo para lumapat sa merkado? Hindi yung merkado ang lalapat sa'yo, ikaw ang lalapat sa merkado.
Bakit? Kasi sila magbabayad eh. Ano ibig mo sabihin? Kailangan ikaw pa ang masusunod tapos babayaran ka? Walang ganun trabaho. Sino ba naman ang owner ng negosyo gusto? Palit lang kayo ng Diba? kalagayan ng may-ari ng negosyo eh. Ang gusto mo ba yung empleyado mo na susunod? O ikaw na nagbabayad ang dapat masunod kasi ikaw yung nagbabayad? Palit lang kayo ng kalagayan, maintindihan mo ang merkado kung bakit hindi ka matanggap-tanggap eh. Kasi ang mindset mo kasi, hindi mo kayang ilagay yung sarili mo sa sitwasyon ng nagbabayad. Hindi mo alam kung gaano kahirap magbayad ng empleyado na ang gusto ng empleyado na yun, sarili niya sinusunod niya, hindi ikaw. Kaya ano din to si nanay, ano yung pumayag sa'yo dito? Kasi libre pa Oh, si nanay nga ayaw akong tanggapin eh. Pero pinilit ko lang siya eh. Paano ko siya pinilit? Sabi ko masipag po ako, Nay. Wala ka magiging problema sa akin. Promise ko sa'yo yan. Maputi lang ako pero pambalugbugan yung katawan ko. Kasi akala niya dahil maputi ako, vlogger ako, 'di ba? Akala niya tamad. Meron pala iba, sabi scripted daw. Wala na yun. Libas na yung mga scripted. Na-debunk na silang lahat eh. Ang dami nila, na-debunk ko silang lahat. Sila yung na-debunk ko, hindi ako yung na-debunk nila. Tignan mo, kita mo, nawala na yung mga nagsasabi scripted. Type yes, kung minsan panahon nakita nyo yung mga nagsasabi ng scripted. Type yes din, kung ngayon wala na kayong makita sa kanila. Sila yung na-debunk ko. Tangina, nadurog yung mga nagsasabing scripted eh. Tangina mo, paano scripted? Ibig sabihin, 2 oras? Baka hindi mo alam kung paano pinupuri mo pa ako pag sinasabi mong scripted ako. Akala mo lang nilalait mo ako pero pinupuri mo ako noon. Pag kaya mo nang kumabisado ng question and answer na 3 oras straight, pinid lang lahat ng mga questions dito ng mga tropa ko, putangin na genius din ang labas ko ron. Ang dami-dami, no? Ang dami-dami. Oh, sabi binabasa lang daw yung questions ng mga Random tropa pa, niya, no? mga tropa niya. Tropa niya rin yung nagke-question sa kanya. Tangina mo, kung kaya kong kabisaduhin pala yung 3 oras straight na puro questions lang ng mga tropa ko, hindi mo alam, puta, ang labas nun, pinupuri mo pa ako. Bakit? Kasi tangina mo, talino ko nun, lumalabas eh. Baka daw may binabasa ka dito. Baka may binabasa. Baka daw may binabasa ka. Ayan, mga basura, binabasa ko. Kung gaano karaming pa ba yung kailangan namin trabahuin. Ay, nahulog na naman ako. Okay lang yan. Sorry. So ngayon, naiintindihan nyo na kung bakit hindi ako nag-iPhone. Nakisira. Ngayon, naiintindihan nyo na bakit hindi ako nag-iPhone. Kasi, simple rin sa akin ang konsepto eh. Ba't naman ako bibili ng mamahaling cellphone? Burara ako sa gamit. Ay, nota mo, naulog-ulog lang yung cellphone. Kaya nga eh. O di ginawa ko, bumili na lang ako na, yung cellphone na ginagamit ko ngayon, pan-live, binili ko lang yan, bago yan eh. Bago ako sumalang dito, bumili akong bagong cellphone kasi medyo mabagal na yung Infinix na gamit ko nito nakaraan. O ngayon, Vivo naman. Maiba naman. Yan. Ayun na. Advice po sa mga aspirant na striving for success, boss. I love the way you talk. Parang kanta lang to ah. I love the way you talk. Idol ko kayo ni Boss RDR. Good morning, Boss Chester. Hope you enjoyed the food yesterday. Keep up the good work. Trabaho Pilipinas. Merx Aviles. Salamat, Merx. RDR, ayos yun, tropa natin yun. Advice daw for success. Alam mo, hindi. Ganito na lang. Define muna natin ang putang inang success na yan. Kasi magulo yung putang inang success na yan eh. Akala ng mga tao, kailangan pa nila magbayad na napakamahal na pera para lang sa success na yan eh. Diba? Alam mo, simple lang naman sa akin ang success eh. Pag pinasimple mo kasi, simple eh. Wala ka magiging masyadong maraming komplikasyon pag pinasimple mo. Kasi nga simple nga, common sense, diba? Pag nilagyan mo ng common sense sa mga bagay-bagay, tapos pinasimple mo, boil down, software engineer ka, diba? Software engineer. Sabihin, maraming iba't ibang paraan para gawin mo isang software. Pero kailangan mong i-boil down yun sa mas maliit na, anong tawag doon? Mga services. Ayan. Mga Hindi, maliit na parang formula, ganun. Formula. Diba? Parang, diba? Mga applications, mga Kinocode yun eh, diba? tools. Kinocode yun. Code. So, mas simple, mas madali. Tapos, mas madali ring ibenta. Pero, komplikadong pasimplehin yun. Diba? Komplikadong pasimplehin. Oo. Mas madaling pakomplikaduhin. Baka gumana, baka hindi. Pero mas mahirap putang ina pasimplehin yung mga bagay na komplikado. Pero pag natutunan mo na yung art ng pagpapasimple sa mga bagay na komplikado, hindi ka malilito. Katulad niyang putang inang success na yan, ang daming tao nalilito dyan, di kaya define yung success na yan eh. Sa akin, simple yung success eh. Eto ka, eto gusto mo marating. Pag nakarating ka rito, success. Tama. Simple. Sa CR nga lang eh, success eh. Diba? Tangina, nagkakalituhan tayo dyan eh. Ano bang gusto mo? Di ba? Parang ganun. Nagkakalituhan dyan sa putang inang success na yan. Kaya ngayon, tangina, yung mga iba, pinagsasamantalahan yung kalituhan ng mga tao tungkol dyan sa success, nagpapabayad ng mahal eh.
So, Masama kapag ba may yun? kotse ka, successful ka ba? Kapag may bahay ka, successful ka ba? Di ba? Yun nga yung tingin nga nila eh. Dito sa Pilipinas, napakababa lang ng status quo. May bahay ka lang, may kotse ka lang, successful ka na eh. Pero sa Kaya Amerika, nga eh. normal lang yun eh. Hindi yun ang successful sa kanila. Necessities lang yun. Di ba? Pero alam mo, sa akin, simple success eh. Getting yourself from point A to point B. Simple. Eto ka ngayon, eto gusto mong marating, nakarating ka rito, success. Ganon. Huwag mo lang lulukuhin yung sarili mo, nataki na dadamihan mo pa yung definition mo ng success, dasakit talaga ulo mo dyan pag di mo na maabot ngayon. Ganon kasimple yun. Ngayon, sa akin, gusto mo ng success? Alamin mo kung nasaan ka. Alamin mo rin kung saan mo gustong makarating. Ganon kasimple success. Para hindi ka malito ng masyadong maraming detalye, alamin mo kung nasaan ka, alamin mo rin kung saan mo gustong makarating. Tapos merong short term, merong long term ng success. Yung pagising mo sa umaga, nakatahi ka, nakaihi ka, success na yun. Nakakain ka, success na rin yun eh. Bakit? Kasi may mga tao di nga nakakatahi, di nakakaihi eh. May mga tao di na dialysis, di nakakatulog na maayos, katulad ko. Diba? Yun. May mga tao hindi na nagigising, natulog lang, di na nagising. May mga tao inararo ng truck habang tulog. Diba? Alam mo yun, success na yun eh. So, getting yourself from point A to point B, nakabangon ka sa higaan, success na yun eh. Tapos, ano gagawin mo? Maghahanap buhay ka. So, ano target mo sa paghahanap buhay mo? Gusto mo ba ma-promote? Kung gusto mo ma-promote, targetin mo eksakto yun. Ano ngayon ang requirement para makarating ka ron? Iisa-isahin mo yun, tatanong mo sa boss mo. Ano po yung mga requirement? Kasi gusto ko itong posisyon na supervisor. Ngayon, ahente ako. Kung ahente ka man, halimbawa, gusto ko ang posisyon na supervisor. Ano ba ang kailangan kong ma-hit na target? So ngayon, alam mo na ngayon, getting yourself from point A to point B. Pag malinaw yung detalye, makakarating ka sa patutunguhan mo. Pag malinaw lang yung detalye. Pero pag malabo detalye, hindi mo alam kung anong requirement kasi hindi ka nagtatanong ng requirement ng boss mo na siyang magpo-promote sa'yo kung ano man ang gusto mong posisyon, malilito ka talaga, lalabo ka, tapos lilisaw-lisaw ka lang sa mundo, hindi mo alam yung ginagawa mo. Kasi wala kang detalye. So, primary set goals. Doon nagkakatalo yung mga successful na tao at saka mga taong hindi successful. Yung mga successful na mga tao, yung point A, alam nila kung nasaan sila. Eto ako ngayon. Saan ko gustong makarating? Dito sa lugar na to. Ano detalye para makarating ako dito? Step by step, alam nila. Alamin mo yung step by step, tignan mo makakarating ka ron. Yung mga hindi successful, gusto lang nila. Pero lilisaw-lisaw lang sila rito sa mundo, tapos di nila alam kung ano ginagawa nila. Gusto lang. Pero di nila tinatrabaho. Tignan mo, ito maganda halimbawa. Pag ang mga Pilipino tinanong mo, ano pangarap mo? Lagi silang may sasabihin. Ano pangarap mo? Makabiling bahay. Sa mga langupahan, makabiling bahay. Ano pangarap mo? May bahay ka na? Makabiling kotse. Okay. So ano pangarap mo? Makabiling bahay, makabiling kotse, na sana bayad na fully paid. Kasi may mga iba financing eh, diba? Oo. Tapos, nabayaran mo na yung kotse, nabayaran mo na yung bahay. Ano pangarap mo? Magkaroon ng bank account 1 million. Ganun, diba? Maririnig mo sa kanila yung mga pangarap nila eh. Pero tignan mo yung ginagawa nila, wala kinalaman sa pangarap nila. Wala kang kinikilos eh, diba? Gusto mo maging mayaman, iaasa mo kay Lord. Walang pakialam sa'yo, Diyos, gago. Nasa Diyos ang awa. Tao ang gawa. Tamo? Palagay mo ba, bibigay sa'yo ng Diyos yan, hindi ka kumikilos? Eh. Kasi tao daw ang ngawa. Mas malala yun. Ngaw-ngaw ka lang ng ngaw-ngaw, puro reklamo lumalabas sa bunganga mo. Ano ngayon nangyayari? Lalong dumadami problema mo. Yeah, Brian Adams, idol pa, shoutout naman po, always watching from, para makinig sa inyong mga salita na nadadagdagan pa ang aking kaalaman sa buhay, from Carmona, Cavite. Hello, kamusta kayo dyan sa Cavite? Brian. Sabi ni Zoharto, shoutout idol, salamat sa pag-boost ng confidence ng bawat Pilipino. Kenneth Podaka. Alam mo, bilisan nyo, Pilipinas. Si Chester. Bilisan nyo, Pilipinas. Ulitin ko, bilisan nyo, Pilipinas. Makikisuyo ako sa inyo, bilisan nyo. Kasi hindi natin sigurado if in 1 to 2 generations we're still a country. Hindi natin sigurado kung isa o 2 henerasyon mula ngayon, Pilipinas pa rin tayo. Hindi natin sigurado. Nandito na yung mga nananakop eh. Parang panahon na ulit nila Kaya nga ako nagtsatsaga magsalita eh. Ang short term, sana manatili tayong Pilipinas magpakailanman. Ang long term ko, kung hindi na tayo manatiling Pilipinas, sa kabilang buhay na lang tayo magkantahan. Parang pwedeng isulat sa alin. Asin, yung kanta ng asin? Oo.
Oh, sa langit na lang tayo magkantaan. Di-scripted yan si Boss Chester. Kasama ako sa meeting dati sa Gambit sa Cavite. Impromptu lahat ng sinasabi niya. Sabi ni Kenneth. Yan. Sabi ni Nakakasama ko JD. na yan minsan panahon sa mga meetings ko noon. Sabi ni JD, speaking of iPhone and dami kabataan, wala pang trabaho, mga naka-iPhone na. Paano? Kasi dahil sa mga ano yan eh, so, pinapakita sa social media eh, mga influencer eh. Pero alam mo, it boils down to their parents as well eh. Sila Diba? naman nagpo-provide din eh. Hindi dahil sa pagpo-provide ng magulang. I will say, yung kawalan ng pagtuturo ng mga magulang, yun ang nagtuturo sa mga anak nilang maging greedy at mainggit sa iba. Hindi nagtuturo magulang eh. Sabi ni Windsor Pina, Idol, ako masasabi mo sa mga forex trader na laging talo. Ay, sorry. Ano pala yun? Ano masasabi mo sa mga forex trader na laging talo tapos ginawang networking ang forex trading sa Pinas para lang kumita? Forex trader din naman ako minsan panahon. Well, hanggang ngayon, pag merong sobrang gandang trade, tinetake ko. Pero, alam mo, ang problema kasi in general sa merkado, up and down ng merkado, lalo na forex. May, anyari? Nawala signal? Hindi, sige, tuloy ka lang. Nawala signal eh. Tignan mo muna, baka wala ng load. Nyari, nawala? Hindi, meron. Meron na? Meron. Okay na? Teka, check ko muna. Wala akong makita. Hello? Ayun, sige. Hindi, meron. Okay. So, forex trading. Inconsistent na hanap buhay ang forex. Pwede yan, pang side lang. Pero marami akong kilalang nasunugan ng pera dyan, pero nagpapanggap na mayaman pa rin sila eh. Marami nang nadali dyan. Yung mga nagtatali-talinuhan na trader ako. Tangina na, sa Amerika nga, alam mo ba sa Amerika? Ano yan, isa sa mga pinaka shit na trabaho. Trading. Kasi ang tingin sa'yo, gambler. Ang tingin sa'yo, sugarol. Kapag ka-trader ka. At totoo naman yun. Karamihan naman talagang nagtitrade, yung sugarol eh. Pero pagka inaral mo siya, Hindi pa rin eh. Kasi kahit inaral mo siya, natatalo pa rin eh. Tignan mo, yun nga pinag-usapan namin ni ano eh. Yun ang Marvin. pinag-usapan namin ni Marvin Fabis. Marvin. Walang easy money dyan. Kasi kahit, tanga na, kumukulokohin, puta, ang tagal ko ng trader. Walang easy money dyan. Wala. You may find this interesting if you do your own research, Goldman Sachs mismo, ang regular ratio nila, regular, I will say, annual revenue, 2 to 3% lang. Malaki na yung 5% per annum. Etong mga trader sa Pilipinas, yung iba, tangina, kung makapamarali, akala mo, puta, dumoble kagad yung pera nila eh. Tumriple kagad yung pera nila eh. Gago, yan ang pinakamabilis na paraan para mawala yung pera mo. Pagka nakakadoble ka, nakakatriple ka, biglaan, isang trade, dalawang trade, nadodoble mo, natitriple mo, yan ang pinakamabilis na paraan para maubos yung pera mo. Sa umpisa matutuwa ka kasi sumasangayon sa iyo merkado, akala mo sumasangayon sa iyo. Tapos hanggang sa masagap pa ka sa mukha ng merkado. Alam mo, tingnan mo, sabi sa Amerika, diba? Trading in general, it takes the smartest people on earth, chew them up in the market and throw them down into the sink. So sa mga trader, do may ano kayo ni Marvin, baka soon. Sa mga trader, anong masasabi mo pagka ganyan? Kumuha ka ng hanap buhay talaga. Kasi okay yan, extra income. Pero hindi naman lahat ng trades mo panalo tapos iaasa mo bills mo dyan. Mahirap yun. Kumuha ka ng talagang hanap buhay mo. Tapos pwedeng sideline mo lang pagda-trade. Kung ahente ka, edi even better. Tuloy-tuloy lang pasok sa'yo ng pera. Kung ahente ka. Kasi alam mo, totoong kumikita talaga dyan. Commissions, baby. Sabi nga Wolf of Wall Street, di mo naman alam eh. Kung saan pupunta ang merkado, kung up, down, left, right. Di ba alam, you wouldn't know. It's a fugazi. Fugazi. So di mo alam kung saan pupunta. Pero, if you can get people to bet on those things na hindi mo naman alam kung saan pupunta, ang totoong pera nanggagaling sa komisyon. Yun, tuloy-tuloy ang pasok. Nasa agent, halimbawa, matalo o panalo ang merkado. Panalo, agent. Panalo na sila no?
Kasi, alam mo, parehas din yan nung konsepto nung online sugal. Pag mas marami kang nagsusugal, mas panalo ka. Ikaw yung ikaw yung ahente, marami nagsusugal sa ilalim mo, panalo ka. Kasi hindi na importante kung panalo sila o talo sila. You get commissions. Pero ano ba yun? As agent, sa mga ganong klase, sa mga sugal, okay ba yun? Hindi ba nakakonsensya yun? Yung mga tao, walang konsensya eh. Tangin na, ikaw ba naman, opera katulad ng offer sa akin, 1 million eh. Kada buwan. Ila-live mo lang katulad ng ginagawa ko rito. Tapos regular lang din yung gagawin mo. Tapos pwede mo pang sabihin, wag na kayong magsugal, panoorin nyo na lang ako. Hop, wag na kayong magsugal. Panoorin nyo na lang kung paano ako nagsusugal. Pwede. Pero takot Pwede, naman approve kasi yun, approve. Walang problema, approve yun sa kanila. Idol, sana mapansin pa, shoutout na din po. Totoo po bang hindi kailangan ng isang babae ang lalaki para mabuhay? Kasi kaya naman daw gawin ng babae ang gawain ng isang lalaki. Sabi ni Michael Jan. Okay, sige, magpabuntis ka sa kapwa mo babae. Tingnan natin kung may mangyari. Tingnan natin kung may mangyari. Alam mo, we need each other. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. We need each other. Kailangan natin na isa't isa. The sooner na maintindihan mo na ang mundo dapat tumatakbo sa collaboration at hindi sa competition, maintindihan mo rin na mas madali palang gumawa ng pera pag magkakasama tayo. Mas madali rin gumawa ng mas maayos na anak pag magkakasama tayo. Pero kasi, merong mga na sa mga kasama mo, imbis na makatulong, diba? Ang tanong sa'yo, ba't mo pinili yun? Diba, katangahan mo sa pagpili yun eh. Kanino mo sisisi yun? Sa lalaki? Hindi nga, ikaw nga pumili rin sa ganong klase ng lalaki. Kasi diba yung dito, before dito, Tiyan mo lang yung konsepto na putang ina, yung konsepto na ikaw yung babae, ikaw yung nililigawan, pepe mo yung pinapasok. Choice mo ngayon kung mapapasukin mo yung kung anong klaseng titi yung papapasukin mo ron. Choice mo yun. Kaya kung nagkamali ka ng pili, huwag mo sisi sa lalaki yun, tanga. Bakit? Kasi para bang ang dating, para bang, okay, sige, naglalakad ako dito sa Maynila, nais-natchan ako, kasalanan ng Maynila. Ha? Talaga ba? Kasalanan ng Maynila, nais-natchan ka? Tangina mo, kahit saan kang parte ng mundo pumunta, merong ganun eh. Merong siraulong taong gagawa sa'yo ng kagaguhan. Hindi kasalanan ng mundo yun. Pinili mo kasi yung mga bagay na pinili mo. Sukat naglakad ka ba naman ang may mai-snatch sa'yo eh. Diba? Sukat, alam mo yun, katulad ng mga babae na nagsusuot ng maiiksing damit, diba? Pupunta-punta ka sa lugar na maraming bastos, tapos sasabihin nyo, turuan nyo yung mga lalaki, wag man bastos. Hindi nga, may siraulo nga eh. Diba? Alam mo yung may siraulong tao, tapos alam mo ng siraulo, nakakita ka sobrang daming red flag, hindi ka pa rin nakinig. Tangina na, ikaw naman may instincts ka naman na babae, alam mo naman siraulo yun eh. Diba? Paano? Sabik ka rin kasi sa pagmamahal ng kung sino man eh. Diba? Kasalanan mo ba yun? Baka oo, baka hindi. Baka kasalanan ng magulang mo. Pero kailangan, you have to take up the accountability na nagkamali ka talaga ng pili ng lalaki. Bakit? Kasi ang dami talaga siraulo ng lalaki eh. Choice mo na yun kung sino pipiliin mo. Ngayon, pag nagkamali ka ng pili, sinisi mo dapat sa sarili mo yun. Hindi kasalanan ng mga lalaki sa buong mundo yun. Wala akong kinalaman sa putang inang titi na pumasok sa puke mo. Hindi ko kasalanan yan, tanga. Ikaw ang pumili dyan eh. sabi ni Mayhard Gale, isa ka talagang 100% na makata. Idol, long live sa'yo, idol, sabi. Thank you. Nakakabilib ka talaga, Lord, sabi ni Edwin. Gerald de la Cruz, boss, tanong ko lang, naniniwala ka ba merong alien? O gawa-gawa lang yan, mga tao? Alam mo, totoo, di ko talaga alam. I haven't, kasi alam mo, magkabilang panig kasi eh. Magkabilang panig eh. So, alam mo yung panig ng mga nagsasabing walang alien? Na tayo lang yung ginawa ng Diyos? Pero alam mo rin yung, alam mo yun, History Channel na, tag dito, Ancient Aliens na TV series. Tangina, nakakasira ng ulo yun. May mga pruweba rin sila, galing sa Biblia kinuha. Pero ano ba kasi talaga ang alien? Diba? Hindi kasi ko, hindi, alien, let's define alien. Diba? Let's define alien. Baka ano hindi taga doon. Hindi taga doon. Ganun lang. Hindi taga doon. Kasi, alam mo, yung pumunta mula sa ibang bansa, pumunta rin sa Pilipinas, alien din tawag doon. Oo Hindi nga. kakatalo na lang kung documented o legal. Oo. Diba? So, ibig sabihin, hindi taga rito. Ganun lang. So, in general, ano ba, kapag malawakan, hindi taga rito sa mundo na to, yun na ibig sabihin na alien. Technically, yung mga anghel, makukonsider mong alien din yun eh. Kasi hindi naman taga rito yun eh. Mali ba na, tinambayan na talaga nila to, dito na nabubuhay yung mga yun, diba?
Pero, alam mo, totoo, hindi ko alam. Parang yung sa mga The Simpsons. Hindi yan something na bagay na magiging sigurado ako. Pero ako, it doesn't matter na kung may alien o wala. Ayusin ko yung sarili kong buhay para pag nakita kami ng Diyos, tatanungin ko na lang sa Kanya. Yun ang pinaka-practical. Ayusin ko yung sarili kong buhay, magkita kami ng Diyos, tanong ko na lang sa Kanya. Hindi ko na para problemahin pa yan ginawa tayo ng mga aliens, mga Anunnaki. Hindi na, tanga na. Oo, alam ko rin yung mga conspiracy theories na yon. Oo, Pilipinas, alam ko rin yun. Pero hindi ako tanga para maghapon magdamag na takot na lang. Ay, yung mga yung sa pyramid. Yung Oo nga. kakagawa doon, no? Pero alam mo, you have to consider the fact as well na baka pinapa-hype na lang yung konsepto. Kasi alam mo, nag-i-spark ng curiosity kasi yun na maaari hindi natin alam yung specific na ginamit talaga nila ron. Pero baka pinapa-hype na lang din yun. Kung sasabihin hindi daw kaya kahit sa panahon ngayon, tangin na bakal nga, nalalapat nila ng lapat na lapat. Di pa ba kayo nakakakita nun, satisfying yung itsura ng bakal na lapat. Di ba? Nagagawa yun kahit sa panahon natin na-hype na lang nila yan. Kasi syempre, pag hinipe mo nga naman, maraming manonood. Pag maraming manonood, pera. Yun. Pa-shoutout po sa asawa ko na nagluluto ng banana Q habang nanonood naman ako ng nasa live mo po, Master. Oy, tulungan mo yung asawa mo, leche ka. Yung asawa mo yung nagluluto ng banana Q, tapos ikaw nanonood ka lang sa akin. Dalawa na kayo magluto habang nanonood. Sabi Giovanni Galavin. Grabe, ang sarap pakinggan, real talk ang mga sagot mo, idol. God bless. Thank you. Eto, pinagkaiba ko pag ako nag-live, wala ako hinihingi sa inyo Yung iba pag nag-live, automatic, alam mo na may promote Oo nga. Yung iba pag nag-live, alam mo na may promote. Tingnan mo, halos lahat na nagla-live may pinopromote. Ako, wala man akong binibenta sa inyo Kaya tignan mo, sigurado rin ako pag ako nagbenta sa internet, maraming bibili. Kasi matagal na panahon, wala man akong binibenta sa kanila Minsan lang ako nagbenta Pa-shoutout, boss, Chichester. Sinusundan ko lahat ang mga video mo. Sana matutunan. Intindihin ang laman ng bawat salita at analyze na rin. Watching from Toronto, sabi ni Dexter. Kamusta kayo dyan sa Canada? Crazy Angeles, blessing po. 100 stars. Oy, salamat. Na-appreciate ko kayo. Thank you. Pagka na-withdraw na yan, di may pangkain na sila. Amelida! Ayos! Marami yung kamay ko. Ayos na ba? Kaway ka muna. Live tayo. Dito ka. Harap ko muna dito. Kakatawa naman to. Idol, pasensya ka na. Yan lang kaya ko, sabi ni Ray. Salamat. Hindi ako para magreklamo. Wala akong karapatang magreklamo sa bagay na binigay niyo lang sa akin na libre. Sana maintindihan ng maraming tao ang mga sinasabi mo. More pa, Idol, aral. Pa-shout out, Idol Raymart Crisostomo ng Chaong, Quezon City Province. Idol, pa-mention naman po, nakakataba po ng puso nyo sa pagpapaya. Marami po ako natutunan sa inyo, sabi ni Baby Lee. Idol, ang sarap mong kasama at makausap. Marami talaga akong matutunan sa iyo as a businessman, sabi ni Jefferson. Boss question, nandito ako sa UK ngayon. Nagtayo ako ng negosyo dyan sa Pinas. Ano ba mas okay, kumuha ako ng taong tuturuan ko paano gawin yung negosyo dyan sa Pinas? O ay, wait lang. Hindi ko alam kung bakit ka magbubukas ng negosyo sa isang lugar na wala ka dun. Walang ibang magmamalasakit sa'yo. Walang ibang magmamalasakit sa negosyo mo kundi ikaw lang, kasi ikaw lang ang nakakaalam ng hirap ng paglalabas ng pera sa negosyo. Ayun yung puhunan mo lang yan sarili mo lang na pera yan So ibig sabihin, walang magmamalasakit sa negosyo mo kundi ikaw, kasi ikaw lang yung naglabas ng pera. So hindi ko rin alam kung ano nasa isip mo, ba't magtatayo ka ng negosyo sa isang lugar na hindi ka naman nandun. Di bali kung magpapalawak ka na lang, magkakaroon ka ng branch dito sa Pilipinas sa isang bagay na gumagana naman na sa'yo sa UK, baka gumana yun. Pero yung mismong sisimulan mo, tapos sa kabilang bansa mo pa sisimulan, tangina, mas malamang na malugi pa yan kaysa umubra. Kung ako makakapag-suggest, nako, tangina, calculate mo muna yung risk versus reward. Huwag ka masyado maglabas na masyadong malaki. Kasi alam mo, ang problema dyan, hindi naman ang problema yung merkado Ang problema dyan, yung taong kukunin mo, baka si Raulo. Yun yung sabi niya, or umuwi ako dyan sa Pinas para mas ako mismo ang gagawa ng sisimulan ko. Dito ka. Salamat kita ka agad sa sa live pagsagot, boss. From Leeds, England, sabi niya. Dito ka. Okay.
Ayaw mo rito, para nga makita ka eh. Okay, go. So, mas maganda ba na umuwi siya? Ganon. Hindi, ganito. Let's put context to it. Hindi lahat ng tao pang negosyo. Atras muna tayo ng konti. Hindi lahat ng tao pang negosyo. Kung gumagana sa'yo na empleyado ka dyan sa England, pwede kang manatiling empleyado dyan, mag-ipon ka ng sobrang daming pera hanggang bago ka mamatay, umuwi ka na dito sa Pilipinas. O kapag ka sobrang dami mo ng pera, sapat na yung pera mo, palagay mo, hanggang sa, I will say, makapag-retire ka kahit hindi ka pa matanda, pwede kang umuwi ng Pilipinas. Pero hindi lahat ng tao pang negosyo. Hindi lahat ng tao pang negosyo. The fact na tinatanong mo sa akin yan, hindi ka pang negosyo. Pang-empleyado ka. Kailangan tanggapin mo sa sarili mo yun. Huwag mong lolokohin sarili mo. Kasi the sooner na niloko mo sarili mo, sabihin mong pang-negosyo ka kahit ang totoo, pang-empleyado ka lang talaga. Tangina, the sooner na yung kinita mo sa pinaghirapan mo sa abroad, tangina, malilimas yan. May mga taong mas effective sila na empleyado. Magaling sila sa pagiging empleyado. Kumikita sila ng marami. Pero nung nagnegosyo sila, bumuta tayong buhay nila. Kasi alam mo, hindi natin pinag-uusapan yung ano eh. Tama, ito nakakamangha eh. Nakakamangha sa akin yung tanginang dami ng mga negosyanteng nagsasabing successful sila. Pero putang ina, hindi nagsasalita yung mga taong nalugi. Bakit hindi nagsasalita? Kasi either nahihiya sila dahil natalo sila, sinampal sila sa mukha ng merkado, o nagpakamatay na sila. Hindi kinaya. Hindi no? pinag-uusapan yan. Hindi pinag-uusapan. Ay! Para Yung rate ulit of sa depression ng mga negosyante, hindi pinag-uusapan yan. Para ulit sa mga kabataan, madami na nagsusuicide ngayon. Oo, wala, pagkukulang ng mga magulang yan eh. Pagkukulang ng magulang yan. Dapat ang mindset ng bata sa magulang nang gagaling. Sa hindi pagtuturo ng mga magulang, natututunan na lang ng mga kabataan yung mga kaletsyahan na nakikita nila sa internet, tas naiinggit sila. Tas hindi nila alam kung paano makakarating doon. Pero alam na tayo, ng mga matatanda, alam natin kaya naman eh. Pero hindi alam ng mga kabataan yun eh. Ang alam nila, dapat i-provide sa kanila ng magulang nila yun. Hindi pino-provide. Pakiramdam nila ngayon, pinagdadamutan sila. Anong message mo sa mga kabataan na... Hindi, sa magulang muna tayo, bago sa kabataan. Hindi, kapag... Sa magulang muna tayo. Magulang, ayusin nyo yung pagpapalaki nyo sa mga anak ninyo. Kung hindi ka pa maayos magpalaki ng sarili mo at hindi ka pa maayos sa sarili mo, huwag ka muna mag-anak. Huwag ka maglalabas ng tao sa mundo, sisirain mo lang buhay nun. Hindi, kung halimbawa, let's say na wala silang parents. Trabahuhin mo. Lahat ng bagay na gagawa, tatrabahuhin mo lang. Huwag ka mapaghangad ng bagay na hindi para sa'yo. Kasi tingnan mo, katulad sa akin, di ba? Gusto ko rin naman ng yate. Gusto ko rin naman ng helicopter. Gusto ko rin yun. Baka makarating sa buhay na to, baka hindi. Pero it doesn't matter na. May pagkain ako, may bubong ako sa ibabaw ng ulo ko, may damit akong sinusuot. I have everything that I need. Di ba? And more. Di mo alam kung magkano kinikita ko. Pero tignan mo, nakakapagbigay ako sa social media ng libre. Kasi naghanap buhay na ako ng marami sa mahabang panahon. Maghahanap buhay ka lang naman, kikita ka ng marami. Tapos yung kinita mong marami, itabi mo ng itabi. Alam mo, pinakamalaking financial advice na mabibigay ko? Sobrang simple. Magtrabaho ka ng sobrang dami, kumita ka ng sobrang dami, huwag mo gastusin yung putang inang pera. Yun, sobrang simple ng putang inang advice na yun. Yung Kaya sasabihin ng baka sir, kaya pangkain. Hindi yun ang tinutukoy ko, tanga. Tanginang bobo mo naman. Baling tayo sa mga lost na teenagers or yung mga mid-20s. Makinig ka sa akin. Marami kang bagay na matututunan ng libre nang hindi ko pinababayaran. Makinig ka sa akin ng libre. Pinakamalaking advice na mabibigay ko sa iyo, lahat ng bagay na gusto mo sa buhay mo, trabahuhin mo. Simulan mo muna sa matibay na pundasyon sa ilalim na kung pinapaaral ka ng magulang mo, tapusin mo yung pag-aaral mo. Huwag mong sirain yung kinabukasan mong maniniwala ka sa mga influencer na nagsasalita, huwag ka na mag-aral, mag-business ka na lang. Walang assurance sa pagbe-business. Mas malamang ka pang malugi. Bakit? Kasi kung ang assurance pala ng pagiging successful dapat tumigil ka sa pag-aaral mo, sana lahat kami rito mayaman. Brother, nakatapos ka? Nakatapos ka? Hindi. Nakatapos ka? Hindi. Nakatapos ka? Hindi. Kita mo? Yun na ibig ko sabihin. Kung ang guarantee pala na magiging successful ka, dapat hindi ka nakatapos. Sana lahat kami mayaman ngayon. Kaya yung mga anak, mag-aral kayo. Libre lang naman. Tiyan mo, tapat mo sa kanila. Tiyan mo. Brother, may anak ka? Nag-aaral? Gusto mong makatapos, di ba? Tiyan mo, isipin mo yung konsepto na sila mismo gusto nilang makatapos yung anak nila kahit namamasura. Sila nga gusto nila makatapos yung anak nila eh. Tapos ngayon, yung mga nasa social media, yung mga influencer, sasabihin ngayon, huwag ka na mag-aaral, dumiskarte ka na lang.
Tangin na, iti mo, kami nga oh, ito mo nagpapakanta hirap dito para makatapos yung mga anak. Tapos yung mga influencer, sisirain nyo yung buhay ng mga pinaghihirapan ng mga anak na ito. Maawa naman kayo. Ayan. Bigat nun ha. Yeah, next. Ako, idol, habang nananahi ako, sobra akong maraming nalalaman. The best ka talaga, idol, sabi ni Raymart Cristo. Shout out from Palawan. Very inspiring and motivating lagi. Listener and viewer, since nakita at napanood ko sa mga reels, ito kailangan natin na sambayan ng Pilipino ngayon. Real talk lagi. And opener lang atake based on reality. Sana makapasyal ka dito, Palawan. Long live idol, sabi ni Jemson Kang. Ano may papayo mo na paghahanda ng mga Pilipino sa posibleng pagsakop sa Pilipinas? Sabi ni Ray. Pakatalino kayo. Tapat mo na sa akin. Pilipinas, magpakatalino ka. Pag matalino ka, yayaman ka. Pag matalino ka, pakikinggan ka. Pag matalino ka, magiging makapangyarihan ka. Pag matalino ka, kaya mong lumaban. Kahit hindi nandahas. Kasi tignan mo, si Rizal, nakalaban si Rizal eh. Kahit hindi nandahas eh. Oo, kinailangan pa rin ng dahas. Pero tignan mo, yung namuno, hindi naman kinailangan ng dahas eh. Diba? Iba't ibang bansa may monumento, no? Pag magaling ka, Pilipinas. Pag matalino ka, Pilipinas. Pag tinitingala ka, Pilipinas. Nag-send siya ng 10 stars. Si Salamat sa Rachel. 10 stars. Pa-shout out! Idol from Olongapo City, sabi ni Jensen. Watching from Cebu, idol, sabi ni Helen. Eh. Kamusta kayo dyan? Wala nang mga tanong. Yeah, shoutout mo. Ilan ang viewers natin? Suggest naman ang paraan para dumami pa mga customer ko. Vape po ang negosyo ko. Ano, babe? Vape. Iniisip ko kung paano Alam mo, ang problema kasi talaga sa vape, ang primary market niyan, kabataan eh. Hindi ko nga sinasuggest yan, brother eh. Pwede mo sabihin sa akin, di naman ako nagbebenta sa kabataan eh. Hindi nga, ang problema nga kasi, karamihan nga kasi nagbebenta ng vape, puro sa kabataan binibenta. Kasi malakas nga sa kabataan yung bisyo na vape. Tapos ngayon, unti-unti, naglalabasan yung mga sakit na may kinalaman sa vape. Kung ako, pero, halimbawa, hindi vape. Halimbawa, hindi vape. Ito, pakikinabangan na rin ng lahat. Very specific kasi na niche yan eh. Pero kung ako siguro babanat tapos vape, tapos kunyari hindi masama vape pa. Kunyari gano'n na lang. Sige, kunyari hindi masama vape. Alang-alang, sige mapagbigyan kasi naghahanap buhay yung tao, diba? Kung ako babanat diyan, general ko, babanat ako ng social media influencers na magpo-promote niyan. Promotion. Influencers specifically. Bakit? Kasi yung mga influencers meron ng automatic followers yun eh. Mga negosyo, matuto kayo magbayad sa mga matitinong influencer. Huwag kayong puro hingi, pa-shoutout. Negosyante ka, tapos pa-shoutout mo yung negosyo mo. Okay lang yun, pero mas malakas ang traction ng hindi shoutout lang, kundi pinopromote mismo nung influencer. Mas malakas ang traction nun. Parang mamuhunan ka. Oo. Mamuhunan ka talaga. Alam mo, ang sales, yan yung blood, I will say, dugo ng negosyo. Para umandar yung negosyo, kailangan mo ng gasolina. Yung gasolina sales. Pero para mas mabilis ngayon yung andar nung sasakyan, kailangan mo ng mas malakas na makina. Dinig na dinig dapat malakas ang makina mo. So ano ibig sabihin? Kung gusto mo ng malakas na makina, marketing, puro palabas ang pera mo dun. Sa sales, puro papasok ang pera mo. Sa marketing, puro palabas ang pera mo. Pero maging maayos yung dalawang malalaking pundasyon ng kumpanya mo, yung marketing mo at saka yung sales mo, paldo-paldo ka ng pera. Paldo-paldo ka. Kasi kilala yung brand mo. Katulad sa akin, tignan mo. Pansinin mo, wala pa akong sales eh. Sa The Chichester na brand, wala akong sales. Inuuna ko muna marketing. Nakita mo? Wala akong binibenta kahit na ano. Pero ngayon magbebenta ako, tignan mo. May papakita ako sa inyo Pilipinas. Papakita ko sa inyo kung paano mag-market ng produkto ng matino. Walang tinatapakang kapwa-tao. Walang niloloko tapos nakakatulong ka pa sa kapwa-tao mo. Pakita ko sa inyo kung paano marketing. Hindi katulad ng putang inang taragis. Idol, gawa ka na din ng sarili mong libro ng mga natututunan mo sa buhay, sabi ni Carlo Libang.
Hyperacidic. Bakit? Dapat, Gawa sariling libro? Hindi na nagbabasa ang mga tao ng libro ngayon. Ito na mismo, social media. Ito na bagong libro. Gusto kong nagkaka-interest akong gumawa ng course eh. Yung ginagawa ng mga gago, ako naman gagawa ng katinuan na course. parang yung Pero hindi magiging course yun. Hindi ko nga tatawagin course eh. Hindi ko gaganunin course. Tutunog official mo. Hindi ko gagawin yun. Kasi it's as if para bang taapak yun eh sa pride ng mga kumuha ng lisensya ng pagti-teacher eh. Hindi ko gagawin yun. Hindi ko tatapakan yung lisensya ng pagti-teacher. Magpapabayad siguro ako para sa mga videos na gagawin ko, pero hindi ko tatawagin course yun. Pero katinuan yung mga nandun sa videos na yun. Kasi ganun din naman eh, pag bumili ka ng libro, babayaran mo rin yun eh. Oo. Diba? Eh di gagawa na lang ako ng ako mismo yung magsasalita, tapos babayaran mo, tapos i-play mo kung kailan mo gusto i-play. Oo, recorded na. Diba? Recorded na. Pero di ko tatawagin course yung katulad ng ginagawa ng mga gago. Pero tsaka na yun. Marami naman pwedeng gawin eh. Eto, libre nga lang ito sa social media eh. Okay, go. Sabi sa akin, sa nagbabasa, wag mo sabayan si Bossing pag nagsasalita pa. Sorry po. Pinagalitan ka. Okay, go. Palagi sumisingit at taga-talong. Sorry po ulit. Ba't kasi binabanatan niyo yung nagbabasa? Engineer yan. Pag Alam niya yung ginagawa niya. nagsasalita Trust her, si she's Bossing, an engineer. wag mo sabayan sa girl na nagtatanong kasi di na naiintindihan sinasabi ni Bossing eh. Sorry po ulit. O, tignan mo, Pilipinas, ganun kadali humingi ng dispensa. Nagkamali, hingi ng dispensa, tapos move on. Ganun lang simple. Itong mga influencers sa social media, nagkamali na sila, pangangatwiranan, tapos papasa pa yung sisi sa iba eh. Okay, go. Ayan, pa-shoutout po, sabi ni Mrs. Michael Yamar. Alam mo, ito nare-realize ko lang Pilipinas ha. Unti-unti, ang nagiging cancer na ng lipunan, hindi na yung nasa ilalim eh. Ngayon na nagiging cancer na ng lipunan, yung mga influencer. Dati politiko, ngayon influencer na. Yan na nagiging bagong cancer ng lipunan, yung mga influencer na siraulo. Puro pera lang ang interes sa tao, tapos nakakasira sila ng buhay ng kapwa nila. Wala nga silang pakialam sa mga nasisira nilang buhay. Tignan mo, katulad ng influencer na nagsabi na yung pang tuition mo, ipang business mo na lang. Isipin mo kung gaano karaming out of school youth ang gagawin ng tao na yun. Pero tignan mo, hindi siya humingi ng dispensa. Ginawa niya, nililinaw niya yung sarili niya. Kala niya naman, malilinaw niya sarili niya ron. Tangina, naglabas ka ng baho. Tapos naglabas ka pa ng baho para bawasan mo yung baho nung una. Tangina, hindi mo mapapabango pangalan mo sa gano'n. Tignan mo, wala nanonood sa kanya. Yung isang impresong influencer na yun, na networker din, wala nanonood sa kanya eh. Kaya kailangan niya na ngayon i-boost yung course na ginawa niya eh. Binuboost na, sponsored ads. Wala nanonood sa kanya. Paano? Naamoy ka na ng Pilipinas eh. Ang baho mo eh. Bait-baitan sa umpisa. Yun pala, ang interest, pera lang ng taong bayan. Tapos, okay lang naman na maghanap buhay. Wala namang masama ron eh, diba? Wala masama nga maghanap buhay. Pero pag yung hanap buhay mo, nakakasira ng buhay ng kapwa-tao mo, tangin na mo. Okay, go. Sabi niya, Chrissy Angela, sobrang authentic ka. Send 200 stars. Salamat. Tapos magsasabi yan, sasagot pa yan. Sigurado sasagot yan. Kasi nakita ko na nakaraan, binabanatan ako ng impacto eh. Sasagot pa yan. Tiyan mo, sasabihin niya, bakit ikaw din naman, bla 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 bla, nakakasira ng buhay. Oo, nakakasira ako ng buhay. Pero kumpara mo naman yung dami nung naaayos ko. Isa pa, dagdag mo na rin. Tumigil na ako, nagbagong buhay ako. Ikaw, nagbagong buhay ka ba? O mas lalo ka lang lumala? Diba? Hindi naman ako lumitaw sa social media. At least ako, totoo lang. Hindi ako lumitaw sa social media na mukhang siraulo na mabuting tao pala ako. Hindi ako mabuting tao. Ganun na lang tayo. Hindi ako mabuting tao. Pero at least hindi ako sinungaling katulad mo. Ayan, sabi Nor Habib, anong masasabi mo, idol, sa mga kabataan ngayon na hindi na marunong magtanim at di na kilala ang sakahan? Normal naman yun. Sa paglaganap talaga ng technology, eventually magiging technology driven talaga yung mga susunod na lahi. Bakit? Kasi tignan mo, parang yung tanong mo, ano masasabi mo sa mga taong hindi na marunong sumakay ng kabayo kasi nagkaroon na ng sasakyan? Parang gano'n yun eh. Lagi yan, hindi mo matatalo technology. Lagi yan, adaptability. Kasi pwede mo namang i-adapt yung lumang mga bagay sa mga bagong technology. Tulad ng pagsasakahan.
Dati mano-mano, gapas. Tao-tao binabayaran. Ngayon meron ng reaper eh. Babayad ka lang 2 milyon isang bagsak. May reaper. Panggapas. O sige, go. Sabi niya, Julius Abrera, shout out idol. Ano sikreto para maging matalino kagaya mo idol? Nag-send siya 10 stars. Thank you sa 10 stars. Sikreto para maging matalino, tatalinuhan mo. Yun o, isa sa mga kapangyarihan yun na hindi naintindihan ng marami, tatalinuhan mo. Ano ibig sabihin? Sa lahat ng desisyon na gagawin mo, dapat tinalinuhan mo. Kasi may mga iba, basta na lang nagdesisyon, tapos yung desisyon kabobohan. Maraming ganun. Mga nagdidesisyon, desisyon kabobohan. Paano desisyon kabobohan? Tignan mo, kung di ba naman kabobohan, alam mo na nga minimum yung kinikita mo. Sa'yo pa lang mag-isa, alam mo hindi sapat yun eh. Kung hindi man sapat yun sa'yo kasi ang luho mo. Diba? Tapos nagkanak ka pa. Tapos pinarami mo pa yung anak mo. Tapos different colors of Benetton ka, iba-iba tatay. Tapos isisisi mo ngayon sa gobyerno. Yan ba tinalinuhan mo? Diba? Maya, sasabihin mo, napakaliit ng kinikita. Maliit na nga kinikita. Alam mo lang, nandun ka sa ganong sitwasyon na maliit nga kinikita. Nagdagdag ka pa ng obligasyon. Nagawa mo. Alam mo na nga maliit yung kita, nagdagdag ka pa. Okay. Sabi ni Kenshin, grabe brother, live mo astig. Brother, ano po masasabi mo sa mga uutang sa mga mini store? Tapos di bumabayad, tumatakbo pag wala ng trabaho. Expect mo na yun. Pag nagpautang ka, expect mo na hindi ka mababayaran. Dapat meron kang limitation sa pautang mo. Kung ang pautang mo, halimbawa, 50 pesos lang maximum, hanggang doon ka lang sa limit. Bayad muna sila. Ang tawag doon, cut loss. Cut loss. Sa stocks, foreign exchange, sa market in general, merong take profit, merong cut loss. Sabihin, pera mo, halimbawa, $100, $200. Bala ka na kung magkano man yun. O 100,000 pesos. Pag bumabagsak yung merkado, dapat alam mo kung hanggang saan lang yung limitation mo sa pagbagsak ng merkado na, pag dumating na rito, tatanggalin ko na pera ko dyan. Tatanggapin ko na yung lugi, kakainin ko na yung lugi. Ganon din dapat sa pagdating sa pagbebenta sa karinderya o sa sari-sari store. May umuutang sa'yo, okay lang naman sa'yo na magpautang kasi minsan hindi ka talaga mapapagbilhan kapag hindi ka nagpapautang di ba? So okay lang sa'yo na magpautang, lagyan mo ng limitation yung utang na hanggang 50 lang ako, hanggang 100 lang ako. O tapos pag hanggang doon ka lang, antay mo na muna sila magbayad. Kung hindi na sila bumalik sa'yo, at least maliit lang yung damage sa'yo. Hindi yung tangin na 3,000, 4,000, ang hirap ng bawiin nun. Kasi imagine mo, yung puhunan kasama yung tubo, kasama na yung puhunan, kinain nila. Ano ibig sabihin? Yung ibang nagbayad ng cash, napunta lang doon sa mga nangungutang ngayon yung pera. Yun. Yan ang sagot ko. Next question. Sabi ni Justin Cruz, ay wala pala siya sinabi. Nag-send lang siya ng 99 stars. Oy, salamat. 99 stars. Thank you. At sabi niya, Boss, maraming salamat sa lahat ng knowledge na share mo sa amin mga manonood mo. Sabi ni Justin Cruz. Salamat sa pagtsatsaga nyo. Para makinig sa isang basurerong katulad ko. Sabi ni Lenny Hisita, Morning Idol, iba talaga masipag. Pa-shoutout naman Idol. Hello, shoutout. Uy, haba. Sabi ni John Ramirez Letrondo, Good morning Idol, kudos sa'yo. May tanong ako, isa nga pala akong manager na may magandang sahod. Is it worth the risk na susundin ko ang dreams ko, which is magtatayo ako ng kainan or restaurant at magsimula ulit sa scratch or mag-stick na lang ako sa position ko, which is a manager na magandang sahod. Pero hindi naman ako masaya. Alam mo, ang ligaya nun, buhat lang ako ng konting bangko. Magyayabang lang ako ng konti. Yung manager na may magandang sweldo, nagtatanong sa basurero. Kita mo, Pilipinas, kapag matalino ka, hindi na importante kung ano hanap buhay mo Magtatanong sa'yo mga tao kapag nakakakita sila ng resulta galing sa isip mo. Kita mo, nagagawa ng matinding talino, Pilipinas. How I wish I can transfer everything to you within my lifetime. How I wish. Ngayon, tungkol dun sa tanong niya, ang masasagot ko dyan, ganito. Manager ka, may malaki sweldo ka. So marunong kang mag-handle ng tao. Kasi binabayaran ka para mag-handle ng tao. Ano ibig sabihin? Pakinabangan mo na mismo yung skill mo na yun. Kumuha ka ng tao, pamanihuhin mo, tapos testing the waters lang muna sa umpisa. Barya lang muna, ilabas mo. Tignan mo lang kung kakagat sa'yo merkado. Pag kumagat sa'yo ngayon ng merkado, dagdag ka pa isa pang tao. Tapos ang gagawin lang nila doon, yung mga bagay na hindi mo gusto kasi ikaw yung gagawa ng mga bagay na gusto mo.
Kasama na doon pati pagbibilang sa pera. Ang papagawa mo lang sa kanila yung mga hindi mo gusto para di ka ma-burnout. Kasi hindi mo gugustuhin yung magkabilang panig na nagmamaneho ka ng negosyo habang may trabaho ka, tapos nasisira yung trabaho mo, binabayaran ka ng maganda para sa isang negosyo na hindi naman kumikita ng maayos. Hindi mo gugustuhin maipit ka ron. So ano mangyayari? Yung konting kapirasong